Ngayon, ay ang araw ng ating mga disipulo ng pamilya Fang, upang magbukas ng kanilang espiritu. Ang ating mga ninuno, ay minsan nakatanggap ng pagtuturo mula sa isang engkanto. Ipinasa sa kanila ang siyam na antas ng pagsasanay sa pagpapalakas ng katawan at pagbubukas ng espiritu. Kung ang katawan ay mapapagsanay hanggang sa siyam na antas ng pagbubukas ng espiritu, hindi mapaghihiwalay kahit ng 5 kabayo ang katawan nito. Kayong mga alaga ng kabayo, maglingkod ng maayos, baka sakaling may pagkakataon. Makamit ang ikapitong antas ng pagpapalakas ng katawan at pagbubukas ng mga pinto. Maging isang panlabas na disipulo ng aming pamilya. Naintindihan niyo ba? Naintindihan. Oh, Diyos ko. Kahit pa nahirapan kang makatawid, kahit na naging isang pinakamababang tagapag-alaga ng kabayo. Sa mundong ito ng kababalaghan, paano ka pa mabubuhay? Binabati kita sa pagtanggap ng top-level na sistema ng pag-unawa. Ang host na si Fang Yuan, walang antas ng cultivation, walang sining ng martial. Nakuha ko ang sistema. Ngunit, paano ko gagamitin ang sistemang ito ng mataas na pang-unawa? Ipinahayag ko ang seremonya ng pagbubukas ng isip ng mga disipulo ng Fang. Nagsisimula na ngayon. Fang Tao. Ito ang pamilya ng Fang. Pangunahing pamamaraan para sa pagpili ng mga disipulo at pagbubukas ng mga meridyan. San Yang Gong. Sinasabing kayang buksan ang mga akupoint at makatawid sa antas ng mandirigmang martial arts. Sayang, isa lang akong alaga ng kabayo. Kahit ang pinakapayak na San Yang Gong, ay hindi ko karapat-dapat na pag-aralan. Nakita ang host na nagmamasid sa batayang martial arts na San Yang Gong. If trigger ang pinakamataas na pag-unawa. Nakuha ang pambihirang kasanayan sa pagsasanay. Diyos na elepante na pagkulong na lakas. Nakataas ang antas. Unang antas ng pagsasanay ng katawan. Kaya pala ito ang pinakamataas na sistema ng pag-unawa. Maging maaari itong batay sa pangunahing pag-unawa sa martial arts at pambihirang kasanayan. Ngayon, umunlad na ako. Naging ganap na. Nakaunawa na ako at naging mandirigma. Magaling ang ginawa mo. Itong piraso ng Yuan Stone ay para sa iyo. Salamat, Ginoong Umasa. Ang espiritu sa Yuan Stone, makakatulong sa mga mandirigma na magpahusay ng katawan. Kahit na may pinakamataas na talino, kailangan ko pa ring mag-aral. Pero isa lang akong tagapag-alaga ng kabayo. Wala akong lugar para makakuha. Ang mga disipulo na nakabukas na ang isip, nagtutulungan gamit ang mga batong espiritu, upang patatagin ang kanilang antas. Naubos na ang espiritu ng batong ito. Itapon na lang. Nakatuklas ng batong naubos na ang espiritu. Maaaring gamitin ng host ang sistema upang punan ang espiritu. Napakabuti. Hindi ko akalain na may ganitong gamit ang sistema. Ngayon, wala nang problema sa kakulangan ng batong espiritu. Natapos na ang seremonya ng pag-unlock ngayon. May 7 naging mandirigma. Huwag magpakababa ang mga hindi nagtagumpay. Umalis. Ayaw na nila. Kaya't ang mga batong espiritu na ito ay akin na. Hoy, Fang Yuan. Anong gagawin mo sa mga batong espiritu na ito na ubos na ang enerhiya? Kahit na may espiritu pa rin dito. Ikaw na isang alaga na hindi marunong mag-ensayo ng katawan. Hindi magagamit ito para mag-ensayo. Pag madilim na, di na makikita ang lahat sa stables. Yung Yuan Stone ay pwedeng sumipsip ng liwanag. Gusto ko sanang gawing lampara. Di ba mas maginhawa ito para sa lahat? Ay, kalimutan na lang. Hindi ako katulad ng mga tagapag-alaga ng kabayo nyo. Ako ay isang sistematikong tagapag-alaga ng kabayo. Diyos na elepante, pagpigil sa impyerno. Nakatukoy kay Fang Yuan. Nagsasanay sa Diyos na elepante, pagpigil sa impyerno. Maaari bang gumamit ng espiritu ng orihinal na bato para sa pagpapabilis? Kaya palang mapabilis ang pagsasanay. Napaka-imposible nitong sistema. Grabe, sobrang lakas. Pabilisin. Nai-reset ang enerhiya ng mga batong espiritu. Tumaas ang antas ng Divine Elephant Jailbreaking Skill. Binabati kita, host. Nakapunta ka na sa ikalawang antas ng pagpapanday ng katawan. May regulasyon ang Dens pamilya. Sinumang mga alipin na nakapagtagumpay sa ikapitong antas ng pagsasanay ay makakalaya na sa pagkaalipin. May pag-asa na ako sa wakas. Kahapon ng gabi ang Diyos na elepante ay nakapagtagumpay sa ikalawang antas ng pagsasanay. 3 oras lang ang tulog at hindi ako inaantok. Ito ba ang mga benepisyo ng kapangyarihan? Makinig kayong lahat. Kulang tayo sa tao para sa pagdiriwang ng pangangaso sa Taglagas ngayon. Kayo, ilan sa inyo? Sumama kayo sa akin para alagaan ang anak ng pamilya. Tara! Fang Yuan. Kaming grupo. Fang Li. Alam mo ba kung kanino tayo napunta? Ito. Hindi ko alam. Marahil kay Batang Ginoo. Ay, ito si Ginoong Fang Liming. Pangalawang anak ng may-ari. Maluwag siyang gumastos. Makinig kayo. Samahan ninyo ang binatang ito sa pangangaso. Kung masiyahan ang binatang ito, hindi mawawala ang inyong gantimpala. Salamat, Ginoong Liming. Yung mga itinagong batong yaman, nabasag na ito pagkatapos ng pangalawang paggamit. Kung makakakuha ako ng puno ng espiritu na batong yaman, hindi ba't magiging mas madali ang aking pagsasanay? Doon kay Ginoong Liming. Snowdrop na kuneho.
Ayos. Doon kay Ginoong Liming. Sanggol na baboy na may guhit. Fang Yuan, medyo may alam ka rin. Hindi sapat itong mga hayop na ito. Tara, pumasok tayo. Ay, Ginoo Liming. Ikaw ay may katawan na gawa sa ginto. Hindi na kailangang mag-alala. Anong kinatatakutan ko sa siyam na antas ng pagbubuo ng katawan? Fang Li. Sa harap, nandyan ang lugar kung saan madalas lumitaw ang mga halimaw. Kailangan lang nating protektahan siya. Ang kayamanan ay nasa panganib. Tiyak na hindi mawawala ang gantimpalang ito ng batong unit. Naiintindihan. Ang tindi ng amoy ng dugo. May panganib. Bastos na hayop, naglakas loob pang sumugod sa akin. Sino sa inyo ang pupunta para akitin ito pababa? Bibigyan ko kayo ng 10 yuan na bato. Gagamitin ang balat nito para sa mainit na damit. Siguradong magugustuhan yan. 10 yuan na bato, sulit na subukan. At saka sa akin. Ang katawan ay nasa ikalawang antas ng pagsasanay at mabilis ang reaksyon. Hindi maiiwasan. Ginoo, handa ang iyong tagasunod na pumunta. CJ. Magaling, Fang Yuan. Narito. Ito ang nararapat sa iyo. Salamat, Ginoo. May 2 bag ng Yuan Stone. Ang Diyos ng elepante ay makakapasok sa mas mataas na antas. Hindi mabuti. Ito ay alon ng mga hayop, mabilis, umatras. Mahal na ama. Mabait na bata, lumapit ka. Lakas, ito ay tiyak na lakas. Darating ang araw. Gusto ko ring tumayo sa taas na iyon. Hindi gusto kong tumayo ng mas mataas. 45 piraso ng mababang kalidad na bato. Talagang mapagbigay si Fang Liming. Ang Sensing Sidengri Ganyu ay unang nakikita ang daan, 70%. Kailangan bang gumastos ng halaga ng pag-unawa para i-level up ang estado? Ang Sensing Sidengri Ganyu ay umabot na sa ganap na 30%. Sa kalahating apoy, ang Diyos na elepante ay nagpatibay ng pagkakabihag. Nakaabot na sa pinakamataas na antas ng pagsasanay. Walang makikita sa loob ng 100 taon. Ngayon kahit na ako ay nasa ikatlong antas ng pagbuo ng katawan. Ngunit kasama ang Diyos na elepante sa pagkakabihag. Kahit na ang isang mandirigma na ganap na nabuo ang katawan, ay hindi sigurado na magiging kalaban ko. Ngayon wala na akong kinatatakutan. Hey, Fang Yuan. Fang Li, bakit ka nandito? Hindi ba abala ang stabol ng mga kabayo? Kailangan ni Liming na umalis ng bahay. Kailangan mo at ako na magdala sa kanya. Nakausap ko na ang tagapangalaga. Dumating na naman ang pagkakataon. Okay. Ang itim na agila na nakita ilang araw na ang nakalipas. Gusto kong gumawa ng mainit na damit para sa aking ama. Alam niyo ba? Kung saan may magandang paggawaan ng damit. Huwag mag-alala. Ako na ang magtatanong. Ngunit kailangan ng ilang yuan na bato. Para. Kay Fang Li na magmaneho. Si Fang Yuan ay pupunta sa weaving workshop. Nandito kami, naghihintay ng balita mula sa iyo. Sa totoo lang, hindi mo kailangan gumastos ng Yuan Stone para makaalam. Ginoong Liming. Pumunta sa Liuli Weaving Workshop. Tara. Narito na. Kayo na ang maunang bumaba. Magpapark lang ako. Hindi mo ba alam ang tungkol sa unang dumating, unang mauna? Si Ginoong Liming ang nauna. Unang dumating, unang mauna. Dumating na ako dito noong isang araw para magreserba ng pwesto. Ang katulong ng pamilya Wu ay isang mandirigma. Hayop ka, naglakas loob kang makialam sa mga bagay ko. Ako si Gusanhe ng Gu Manor. Kung na-offend mo ako, nanggulo ka sa duke ng Gu. Hindi ka ba tinuruan ng duke ng mga alituntunin? Ikaw nag-aasta dahil sa ibang tao. CJ, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang matibay ngayon. CJ, Ginoo. Itala mo lahat ng nawala ninyo ngayon sa akin. Puntahan mo si Fang Yuan, patayin mo ng tuluyan. Bakit kayo nakasagupa sa pamilya Fang? Leader ng pamilya Fang. Isa sa mga bihirang, mga puwersa ng ibang angkan. Huwag kang umalis, Fang Yuan. Naging mandirigma ka na. Nagbibiro ka, Ginoong Liming. Isa lang akong aliping nasa stabulasyon. Kahit na mas malakas lang ako ng kaunti. Ginoong Liming. Bakit ka nandito sa aking simpleng lugar ngayon? Ako ang tagapangasiwa ng Liuli Weaving Workshop. Yu King Snow. Ginoong Liming, kapag tinawag niya ang pangalan ko, yun na yun. Magandang araw, Shopkeeper Yu. Ngayon ay nandito ako para gumawa ng pang-init na damit para sa ama ko. Narinig ko na ang inyong bahay ay pinakamahusay sa paggawa ng damit. Si Liming na ito ay anak ng pinuno ng pamilya Fang. Kung makakabit ka sa kanya, makikinabang ka. Maganda ang kabutihan ni Ginoo Liming. Ako ay tiyak na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Alagaan ng maayos si Ginoo Liming. Maraming salamat, Shopkeeper Yu. May kailangan pa ako. Sa loob ng 10 araw, kukunin ko na ang mga kalakal. Sa oras na iyon, babayaran na natin ang buong halaga.
Talagang isang perla sa mundo ito. Lakas ng puwersa ng elepante sa korte. Halos nasa punto na tayo ng pag-urong. Kailangan mong mag-practice ng mga kasanayan sa martial arts. Pero paano ka matututo ng bagong martial arts? Pinapagawa ni Pangalan, ang butler, na bantayan mo ang kabayo. Bakit ka nag-iisip ng malayo dito? Ginoo, si Ginoo Lee. Pasensya na, na-absent lang ako kanina. Salamat sa paalala. Ano ang iniisip mo? Siyempre, iniisip ko kayo, Ginoong Lee. Noong una kitang nakita, ang iyong estilo ng mandirigma. Nangangarap ako. Gusto kong matutunan kahit kaunti mula sa iyo. Estilo ng mandirigma. Ano ang alam ng mga katulong na ito? Higit pa rito, ako ay nasa ikapitong antas ng pagpapalakas. Walang sinuman sa buong karwahe ang makakatapat sa akin. Ginoo Lee, sabi mo dati na ito. Ang Bunrei Kwanfa ay isang uri ng sining pang-espada. Kaya bakit hindi mo ipakita ngayon ang ilang kakayahan mo? Basta't wala namang gagawin ang lahat, masaya na rin. Tama, maaari rin namang gawin iyon. Magtipon tayo na lahat. Magtipon. Ang bomba ng puwersa ng kulog ay may 9 na anyo. Ako ay nag-aaral ng pang-6 na antas ng katawan. Tanging nakakaalam ako ng unang 7 anyo. Tingnan ninyo mabuti. Na-detect ang obserbasyon ng host sa martial arts. Bomba ng puwersa ng kulog. Nakatrigger ang pinakamataas na talino. Binabati ang host sa pag-unawa ng pinakamagandang sining ng suntok. 5 kidlat na pagsasanib. Nagawa na. Nakita mo na ba? Talagang kahanga-hanga si Ginoong Lee. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa akin. Ay hihi. Naghintay ako sa'yo, bata ka. Anong nangyari? Hindi ka pa ba nasanay sa natamo mong suntok? Ito'y, alam kong magaling ka. May kasama akong tao ngayon. Sugod. Bakit ka pa nakatayo dyan? Sugod. Huwag na kayong mag-away pa. Alipin ang pamilya U. Ngayon lang kayo nangahas na pumasok sa teritoryo ko at makipag-away. Kung sakaling maulit pa, sasampalin ko kayo ng mahigpit. Sa kabila ng lahat, magtatagpo pa rin tayo. Maghintay ka lang. Umuwi na. Sa ibaba ng pinagmulan, sa utos ng Ginoong Fang Liming, narito ako upang kunin ang damit. Sumunod ka sa akin. Walang bayad ang paggawa ng damit na ito. Basta't maaalala ako ni Ginoong Lee. Sapat na ang aking tindahan ng damit na yari sa salamin. Oh, yung si Ginoong Yu Kingsu. Talagang sinabi iyon. Oh, yung si Ginoong Yu Kingsu. Talagang sinabi iyon. Ginoong Liming. Si Yu Kingsu. Tiyak na may gusto sa iyong katayuan. Ikaw ay isang mandirigma na nasa ika-9 na antas ng pagsasanay. Saka, ikaw pa ang tuwirang miyembro ng pamilyang Fang. Ikaw ang ika-27 anak. Ano ba si Yu Kingsu? Hindi ba't abala lang siya sa paghawak sa iyong binti? Tama. Ako, si Fang Liming, batay lamang sa pangalang ito, ay makakapagpasunod kay Yu Kingsu. Nayumuyo ko. Tama, Ginoong Lee. Ito pala. Ay ang natitirang yuan stone mula sa utang. Ayos lang. Kunin mo at gamitin mo na. Sa hinaharap, tiyak na bibisita ako. Para ipaalam kay Yu Kingsu ang aking lakas. Salamat, Ginoong Liming. Alainan. Sa huli, ang 100 pirasong yuan stone ay akin pa rin. Iwanan ang 30 piraso. I refine ang 70 piraso. 3 yugto ng pagsasanay sa kalawakan at katawan. Ang Divine Elephant Suppressing Prison Power ay umabot na sa 30% ng kabuuan. Ang unang hakbang ng 5 kidlat na pagsasakop ay nakikita na ang pinto 1%. Intuition 70 puntos. Kumpirmahin ang paggamit. Ang 5 kidlat na pagsasakop ay umabot na sa 100% ng kabuuan. Ay naku! Itong 5 kidlat na pagsasakop talagang naging ganap. Lumipas na halos kalahating buwan. May ilan sa inyo? Sa Sanyang Shenggong, malaki na ang naabot nyo, siguro. Pinapagawa ng pinuno ko na turuan ko kayo ng isang panibagong martial arts. Tumingin kayo mabuti. Ito, ang yin yang extreme skill. Maaaring balansihin ang yin at yang na puwersa. Maaari rin itong pabilisin ang inyong pagsasanay. Sining na pakikipaglaban, 9 na langit, bughaw na kidlat. Unang sulyap sa 100%. Naging, isa pang sining ng pakikipaglaban. Kung sana, maaaring magtagal ng isang buhay. Manatili sa bahay ng Fang at lihim na matuto ng sining ng pakikipaglaban. Mayroon akong pinakamataas na sistema ng pag-unawa, kaya't nakatakdang hindi ako manatili. Sa maliit na bahay ng Fang magpakailanman. Maghiwa-hiwalay na. Fang Yuan, ikaw ang manatili. Maliit na tao, Wang Zihang sa kabayo, Fang Yuan. Hindi ko alam kung ano ang ipinatawag ni Fang Tao sa iyo. Fang Yuan, ikaw na naman, pangalawang beses na tayong nagkikita. Kakalabas ko lang sa laban kanina. Hindi ka kumurap. Mukhang magiging mandirigma ka na.
Ako'y may kaunting kuryosidad lang sa martial arts. Wala nang iba. Bumangon. Ako ay isang mahilig sa martial arts. Gusto ko yung mata mong masigasig mag-aral. Kahit nasa unang antas ka pa lang ng pagpapalakas ng katawan. Pero ang puso mo ay kakaiba. Lumaki ako sa karwahe mula pagkabata. Palagi kong naririnig na ang mga mandirigma. Kaya nilang bumaliktad ng bundok at dagat. Kaya't interesado ako sa martial arts. Tumingin lang ako, ng kaunti. Ngunit, napakababa ng talino ko. Matagal na akong nag-ensayo. Pero nasa unang antas pa rin ako. Ay, kulang ako sa tao. Hintayin kitang umabot sa ikatlong antas ng pagbuo ng katawan. Sa oras na iyon, hihingi ako ng tao kay Ginoong Lee. Ay, totoo yan. Kaya ako, tiyak na magsisikap na mag-ensayo. Walang pagmamadali. Ang iyong lihim. Hindi ko ito sasabihin. Hintayin mong maging karapat-dapat ako. Tama lang. Hintayin mong maging sapat ang aking lakas. Sino pa ang mga has na isipin akong alipin? Si Fang Tao ay isang baliw sa martial arts, hindi niya ako sinaktan. Pero pinalitan ito ni Li Mingrui. Ako na tagapangalaga ng mga kabayo, may kakayahan sa martial arts. Walang paraan para ipagtanggol ang sarili ko. Banal na pagsasanay ng elepante. Nakarating na sa 30%. Gamit ang batong orihinal sa ruro. 100%. Ang selyo ng banal na kidlat ay umabot sa 30%. 3 puntos ng pagkaunawa. Lahat ay nakatuon sa banal na pagsasanay ng elepante. Sa wakas ay umabot na sa ruro. Sayang, hindi natin masubukan ang lakas sa araw. Kailangan nating maghintay hanggang gabi. May 3 bahagi ng pader sa silid ng mga hayop na maluwag. Sino ang may pananagutan dito? Si Fang Yuan. Natutulog ka lang sa araw, di ba? Kung hindi mo maayos ang pader ngayong gabi, huwag kang umasa na makatulog. Sinasadya na pinakawalan ang mga rehas sa araw. Talagang nahatak ka nito. Ngayon ay may buong gabi na oras upang subukan ang kapangyarihan ng Divine Elephant Hell Technique. Panahon na para subukan ang pinakamatinding bersyon ng kapangyarihan ng Divine Elephant Hell Technique. Ang lakas ng mundo at kalikasan ay dumadaloy ng mabilis. Mas malakas ito ng higit sa 10 beses kaysa dati. Ito na ba ang kapangyarihan ng pag-abot sa ruro? Sa wakas ay nakapagtagumpay ako sa ika-4 na antas ng pagbuo ng katawan. Gusto akong saktan ni Li Mingrui. Saktong-sakto, nagbigay ito sa akin ang pagkakataon para mag-ensayo. Sa susunod, ako na ang hindi papayag na maapi. Magandang umaga sa inyong lahat. Itong bakod. Sa wakas na itama na, hindi nasaktan ang kabayo. Aalis ako kasama ang amo ko sa ibang lugar ng kalahating buwan. Mag-ingat kayo ng maigi. Huwag ninyong hintayin akong bumalik. Parusahan kayo sa inyong mga kasalanan. Sa wakas, umalis na siya. Siya ay nasa ika-7 antas ng pagbuo ng katawan. Nasa ika-4 na antas ako ng pagbuo ng katawan. Kailangan kong maabot ang ika-5 antas sa loob ng kalahating buwan. Kung hindi, mahuhuli ako. Fang Yuan. Fang Li. Bawal ang makipag-ugnayan sa pagitan ng mga stables. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng tagapangalaga? Anong ginagawa mo dito? Nasa ilalim ng araw ang iba. Kapag masyadong walang ginagawa ang tao, nagiging tamad. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Fang Yuan. Nawasak ang 3/4 ng mga hayop kagabi. Kailangan ng tagapangalaga ng mga tao para ayusin ito. Kung maayos ito sa loob ng 3 o 5 araw, bibigyan ka ng 10 pirasong yuan. 10 yuan na ba to? Kahit hindi gamitin para sa paglinang ng katawan. Sapat na para makabili ng kalahating sako ng bigas. Kailan tayo aalis? Sinabi ko na sa tagapangalaga na may nakalaan na pwesto. Ay, tama nga. Naging mandirigma na ako. Unang antas ng paglinang ng katawan. Ang huling beses na binigyan ako ni Ginoong Liming ng Yuan Stone. Ibinigay ko lahat ito sa butler. Itinuro niya sa akin kung paano mag-akit ng ki sa katawan. Kaya kailangan mo akong protektahan mula ngayon. Kung sakaling maglakas loob ang ating huang na grupo na mag-extract ng ki. Si Liming Rui, maaaring masaktan ang mga binti ng tao. Baka gusto mo ring pumunta sa di na grupo. Sinabi ko sa tagapangalaga, nangako siyang kukunin ka. Pag-usapan na lang natin mamaya. Una, ayusin natin ang kulungan ng hayop. Pumunta tayo sa aming stabulong may numero. Walang anuman. Mananatili pa rin ako. Sa stabulong may dilaw na numero. Maliit ang pag-iisip ni Liming Rui. Hindi pamilyar ang tagapangasiwa ng malaking bahay. Kung magkaisa pa sila, mas lalong magiging masalimuot. Madali lang kontrolin ang oras ng Huang Hao. Hindi makakaapekto sa pag-aaral ng martial arts. Tara na. Naayos na. Matagal lang sira, bumagsak. Dapat sana siyang sumunod sa tamang proseso. Bakit siya nagmamadaling ayusin? Parang takot na mapansin ng iba.
Paalam. Pangalan, Fang Yuan. Edad, 16 na, antas ng pag-unawa, 10 puntos. Antas, pagpapalakas ng katawan, 3 yugto. Sining militar, pagsusunog ng Diyos, lakas ng impyerno. Nasa rurok ng tagumpay, 100%. 5 kulog na nagiging sukdulan. Nakarating na sa ganap na tagumpay, 100%. Selyo ng Diyos ng Siyam na Langit. Unang sulyap sa daan, 30%. 10 puntos ng kakayahan sa pag-unawa. Pangunahing puntos ng kakayahan sa pag-unawa. Unang sulyap sa daan ng selyo ng Diyos ng Siyam na Langit. 100%. Hindi pa sapat ang Yuan Stone. Kung sapat lang, matagal nang umabot sa rurok ang 3 disiplina ng martial arts. Ngunit sa ngayon, sa stabulasyon ng Huang, walang makakapagbigay ng banta sa akin kundi si Li Mingrui. Hindi na kailangang itago ang pagkakakilanlan bilang mandirigma. Ang pinahusay na Divine Elephant Purgatory Skill. Tunay na matindi. Nakapasa na naman ako sa ikalimang antas ng pagsasanay sa katawan. At may mga palatandaan ng pag-unlad. Na-update na ang top tier na sistema ng talino. Pangalan, Fang Yuan. Edad, 16. Talino, 73 puntos, magagamit na. 3 antas ng kalagayan ng pagsasanay sa katawan. Mahusay na batas ng sining ng Wushu, hininga ng Diyos, purgatoryo ng lakas. Pinakamataas at pinakamahusay na bersyon. 5 kidlat na nagiging sukat, tuktok ng tagumpay, 100% na kakayahang umakyat. Maaaring mapalawak. Banal na kidlat ng langit, 300. Tuktok ng tagumpay, 100% na kakayahang umakyat. Maaaring mapalawak. Ganito pala. Mula sa pinakamataas na antas, ay ang pinakahuling bersyon, ang pinaka-ultimate. Pero, yung ganitong klase ng martial arts, kung ibibigay kay Li Mingrui na yun, talagang sayang na sayang talaga. Putang ina. Parang binibiro mo lang ako, no, Fang Yuan. Fang Yuan, bakit ka nandito? Kung hindi pa ako pumunta ngayon, baka ikaw na ang pumunta dito sa amin. Ay, Ginoo Li. Matagal ka nang naghihintay, no? Ako si Fang Yuan. Hindi rin naman ako taong walang salita, matapos lahat ng tulong mo sa akin. Sabihin mo na, anong kailangan mo sa akin? Mahigpit ang kontrol ng pamilya Fang. Ito ang buong bersyon ng Sanyanggong. Kakatanggap ko lang nito kamakailan. Ano ang mga susunod na bahagi? Ito ang ruta ng pagsasanay ng Sanyanggong. Tandaan mo ito. Dito. 3 lugar na ito. Dito. Ito, wala namang masyado dito. Ginoong Li. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo na lang ito ng mag-isa. Kung walang silbi, bahala ka na sa akin. Ito ang tunay na Sanyanggong. 10 beses itong mas malakas kaysa sa natutunan ko dati. Ang pinakabagong bersyon mula sa top level na sistema ng pag-unawa. Binago lang ng kaunti ang ilang detalye. Ayos lang basta masaya si Ginoong Li. Gamitin ang teknik na ito. Makakabot ako sa ikawalong antas ng pagsasanay sa katawan sa loob ng 6 na buwan. Sa oras na iyon, si Yang Tianyi. Ano ang ipagmamalaki niya? Ay naku, Ginoong Li. Mas pinadali mo ang bagay na ito. Magsasanay ka. Hindi naman marunong mag-ensayo si Yang Tianyi. Pero itong ikapitong antas, at ikawalong antas ng labanan. Ay naku, Ginoong Li. Tungkol sa pagbagsak ng silid ng mga hayop sa lupa. Mas matagal itong maantala, mas makikinabang siya. Pagdating ng panahon, kahit gustong magdulot ng problema ng may-ari, may kakayahan din siyang ayusin ito. Ano ang gagamitin mo para pabagsakin siya? Ginoong Li, ikaw ay isang tagapangalaga. Maaari kang magbulong sa mga nakatataas. Nandito ako para makipagtulungan sa iyo. Basta't may pagdududa ang may-ari sa kanya, may 9% tayong sansa na manalo. Panghuli at pinakamahusay na bersyon. Talagang kahanga-hanga ang Divine Elephant Hell Technique. Ilang araw lang tumaas na ang antas. Sa loob ng kalahating buwan, maabot na ang ika-6 na antas ng pagbuo ng katawan. Sistemang pinakamataas na pag-unawa. May natitirang 73 puntos ng pag-unawa. Ngunit hindi na maidaragdag sa kasalukuyang mga sining ng pakikipaglaban. Kailangan mong mag-isip ng ibang paraan. Nakita ko na si Ginoo Fang Lihming. Fang Yuan. Matagal na tayong hindi nagkita. Pakiramdam ko, nagbago ang iyong aura. Mas matipuno na rin ang katawan mo. Siya, nagdududa siya sa akin. Buti na lang nagbigay ng babala si Ginoong Li sa mga alipin. Na hindi nakikipag-ugnayan si Ginoong Liming sa mga tauhan. Tiyak na hindi niya alam na ako ay isang mandirigma na. Ito ay dahil kay Ginoong Li. Madalas niya kaming tinuturuan sa pagsasanay. Nararamdaman kong malapit na akong maging mandirigma.
Hindi na sayang ang pag-aalaga ng aming pamilya sa katiwala. Kakatapos lang marinig ni Fang Li na siya ay naging mandirigma na at handa nang sumubok sa ikalawang antas. Ngayon, narinig ko na malapit ka ng maging mandirigma. Dalawang magandang balita. Kapag umabot kayo sa ikatlong antas ng pagsasanay, irekomenda ko kayo kay Fang Tao. Mas mabuti pa ang maging kabayo dito kaysa maging alipin ng kabayo. Maraming salamat kay Ginoo Liming sa pagtulong. Maganda ang panahon ngayon. Pupunta ako sa kabundukan ng Suanyang. Gusto niyo bang samahan ako? Ako ay nagnanais sumama. Ako rin ay gustong sumama. Sige, ingat tayo. Ang taglagas ay malamig at maliwanag. Ito ang tamang panahon para manghuli. Yung mainit na damit na ginawa ko para sa ama. Gustong-gusto niya ito. Kung makakahuli tayo ng magandang bagay ngayon, hindi mawawala ang inyong mga unit ng bato. Si Ginoong Liming ay mahusay sa pangangaso. Siguradong makakahuli siya ng nais na biktima. Sa kakayahan mo lang sa panghuhuli, anak ng iyong pamilya. Ginoo Liming. Ang taong ito ay pumasok sa bahay ng General Gu. 18 Ginoo Xuanming. Ginoo Xuanming. Siya ang paulit-ulit na humaharang sa akin. Kaya natagalan kang maghabi. Pinatawan ka ng amo mo. Ah, ikaw pala yun. Bruce ang Mountain Hand. Sino nang tatangkaing gumalaw sa akin? Tanggapin mo ang aking hangin na pamatay na palad. Naka-activate ang top level na sistema ng pag-unawa. Bruce ang Mountain Hand na may hangin na pamatay na palad. Kahit may sira, pwedeng ayusin sa huli. Kung may kakayahan ka, sumunod ka sa akin. Huwag tumakbo. Fang Yuan. Ngayon, paiiyakin kita. Marami sila, si Fang Yuan. Hindi ko kayang labanan. Fang Li, ikaw ay isang mandirigma. Kakagraduate ko lang bilang mandirigma. Hindi ko pa natutunan ang sining ng pakikidigma. Bakit ka pa nakatungo dyan, sumugod ka na? Bakit ka pa nakatungo dyan, sumugod ka na? Ito. Putang ina, ikaw din ay isang mandirigma. Lahat kayo, sumugod na. Fang Yuan, tulungan mo ako. Pumikit ka. 5 kidlat na pagsasanib. Ikaw. Ayos lang yan, Fang Li. Huli na. Nasa harapan mo lang. Ikaw, hintayin mo ako. Huwag silang payagang magsalita tungkol sa pagiging mandirigma ko. Si Ginoong Liming. Nakaabot na siya sa antas ng pananaw. Tulong ng langit sa akin. Nakaabot na ako sa antas ng pananaw. Hindi ka na makakapantay sa akin. Ikaw, hintayin mo ako. Xuanming, ang duwag mo. Bakit ka tumakbo kung gusto mong makipaglaban? Nasaan sila? Lahat sila ay tumakas dahil sa inyo. Lahat ng ito ay dahil kay Fang Li. Naging mandirigma na siya. Nahawa na rin ako at naging mandirigma. Nagawa ko lang ito sa hindi sinasadyang paraan. Nadapa lang ako kay Fang Yuan kaya ko ito nagawa. Ayos. 2 magandang balita. Ito ang yanshi na regalo ni Xuanming. Para sa inyo. Mula sa mahirap naging mayaman na. Sarap. Antas ng pag-unawa, 573 punto. Gamitin. 5 kidlat na pagbabago ng kamay. Bawat 100 puntos para sa 9 na langit na banal na kidlat na selyo. Itataas sa sukdulang bersyon. Sino ang makakabilis sa akin? Sarap. A-upgrade ang kumpletong bersyon. Kailangan ng 100 puntos ng pag-unawa. Kulang. May iba bang misteryosong pamamaraan? Ang pagsira ng bundok at paghagupit ng hangin ay parehong nangangailangan ng 100 puntos. Natapos ang pag-upgrade. Ito ay talagang pagsira ng bundok at paghagupit ng hangin. Ayos. Malapit nang kumilo si Liming Rui. Kailangan ko ring maghanda ng maaga. Mas maraming pagsasanay sa martial arts, mas ligtas ang buhay. Ipinapakita ng sistema na mayroon akong 5 uri ng martial arts. Kailangan kong itago ang aking kakayahan. Hanggang sa akala nila na nasa ikatlong o ika-4 na antas na ako bago lumitaw. Fang Yuan, nakapagpahinga ka na ba? Fang Yuan. Tama ang hinala mo dati. Yang Tianyi, nagnakaw sa mga pondo ng lupa. Nakatipon ako ng ebidensya. Ngayon ay mahigpit na sinisiyasat ni Fang Tingshan. Ay naku, Li Guanjia, talagang magaling ka. Kung ako ang gumawa nito, hindi ko pa alam kung gaano katagal ito. Kaya kong harapin si Yang Tianyi. Ang mga opinyon tungkol sa mga alipin ng dihang ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Ligwa, huwag kang mag-alala. Tiyak na magagawa ko ito. Kapag bumagsak na si Yang Tianyi, ako ang papalit sa kanya. Nasa huang zihang ka lang. Walang makakapigil sa iyo. Salamat, Ginoong Li. Hindi ko ito malilimutan. Ayos. Fang Li. Bumalik ka at sabihin sa lahat. Tungkol sa bagong inayos na silungan ng mga hayop. Sabihin mong mabilis ang pagkakagawa. Ito. Bakit mo sinasabi yan? Sila na ang bahalang humula.
Sige, susundin ko ang sinabi mo. Tungkol sa nangyari kay Fang Yuan ngayon. Nakita ko lahat. Magaling ka. Ngayon. Lahat ng alipin sa bahay ay nag-uusap tungkol sa kulungan ng hayop. Lahat ay nakasalalay sa puso ng tao. Ngayon, pupunta ako upang i-report si Yang Tianyi. Siguradong mapapahamak siya. Maghihintay ako ng magandang balita. Umalis na ako. Pagbagsak ni Yang Tianyi. Si Li Mingrui ay pupunta sa bahay ng alipin. Paghahanap ng bagong tagapangalaga ng Huang. Ito ang pagkakataon kong umunlad. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. May matibay na ebidensya si Li Mingrui. Hindi makakapagpabago si Yang Tianyi. Nakita ko na si Ginoong Li. Buhay siya. Tapos na si Yang Tianyi. Hindi nagsasalita si Yang Tianyi ng salaysay. Nung sumalungat siya, kami tatlo ang nakahuli sa kanya. Bago mamatay, gusto pa niyang isama ako sa pagbibintang. Hey, buti na lang at may 8 beses akong nagpa-practice ng katawan. Kaya. Patay siya. Ako ang nakaligtas. Pinapunta ni Sanye para tingnan ang mga talaan sa stables. Yung mga maliit na bahid natin. Walang problema. Ito ba ay pagsasagawa ng sariling kapahamakan? Buti na lang at napatay ko yung matandang iyon. Na iyon. Kung hindi, tiyak na mag-udyok siya at susuriin tayo. Yang Tianyi. Namatay ng may dahilan. Fang Yuan. Sino ka ba talaga? Sino ang nagbigay sa iyo ng Divine Elephant Health Technique? Ginoong Li. Wala akong maibigay na impormasyon. Sige na. Ako ay lilipat ng posisyon. Malapit nang maipahayag ang pagtatalaga sa Zho. Binabati kita, Ginoo Li. Gusto kong sumama ka sa akin sa Zho. Ikaw lang ang nasa tabi ko. Doon lang ako magiging kampante. Ginoo Li. Ako, isang alipin, pupunta sa Zho. Magdudulot ito ng pagdududa. Mas mabuti, mananatili na lang ako dito sa dilaw na marka, para maging iyong mata. Ang ideyang ito ay sapat na nakakalason. Ikalawang antas ng pagbuo ng katawan. Ay naku, bakit ka libre ngayon? Miss na kita. Tingnan mo. Naghihintay si Ginoo Liming sa atin. Bakit siya nandito? Ay, muling pupunta siya sa mountain ng Xuanyang. Hindi ba siya natatakot sa mga kapatid na Uksuan Ming at Uksuan Hai? Huwag siyang palampasin. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako pupunta. Noong nakaraan, halos mamatay ako sa kamay ng mga tao ng Gu. Fang Li, kamusta ang iyong pagsasanay kamakailan? Ay, bumalik ka, Ginoo. Nakahawak na ako. Sa hadlang ng ikatlong antas ng pagninilay. Sa loob ng kalahating buwan, makaka-breakthrough na ako. Ayos lang, huwag kang magyabang. Fang Yuan, ikaw naman. Ayos lang kung hindi ko na lang sabihin. Nagmamalasakit sa'yo ang binata. Sabihin mo. Ako. Umabot na ako sa ika-4 na antas ng pagbuo ng katawan. Ano? Ika-4 na antas ng pagsasanay ng katawan. Fang Yuan. Mas mabilis ka pa sa akin. Hahaha. Napakaarte ni Ginoong Liming. Nakikisama pa sa mga abang alipin. Nang sabay-sabay. Siya ay kaakit-akit. Sa paligid ng pamilya Fang, gaano karaming mga mata ang narito. Paglabas pa lang namin ay nahuli na kami. Wuxuan Ming. Wuxuan Hai. Kahit na nakarating kayo dito, hindi kayo makakagalaw. Narito ang lungsod ng Qingyang. Mga alituntunin ng tanggapan ng punong lungsod. Nakalimutan niyo ba? Mga batang may simpleng isip at malalakas na katawan. Mga binata. Hindi mo ba nakita ang kalye na ito? Walang tao. Naglaan ako ng kaunting isip dito. Naglunsad ng bitag. At dahil kayo, napunta sa bitag na ito. Huwag na kayong umalis. Mga tao. Bigyan natin si Ginoo Fang. Isang leksyon. Ngayon ay tiyak na madugo ang laban. Lakas. Ang kulang sa akin ay ang lakas. Kung meron lang akong lakas, bakit ko ipapasa ang buhay ko sa iba? Fang Yuan, Fang Li, sumunod sa akin. Hey! Yuan! Ha! Andrew yun. Kakayahan mo ay kasing lakas ko. Kung gusto mong mabuhay, gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Magandang kamao. Noong araw na inapi mo ang kapatid ko. Ngayon, hayaan mong akong matutunan. Ang tunay mong kakayahan. Iyan ang banal na sipa ng kulog. Alaynan.
Ah! Fang Yuan, may butas doon. Mabilis, bumalik ka sa bahay at kumuha ng tulong. Nandito ako. Fang Li, umalis. Huwag kang tumingin pabalik. Mabilis, huwag nilang hayaan makalapit sila. Sino ang pipigil sa kanila? May gantimpala ako sa makakahuli sa kanila. Noong araw sa kabundukan ng bangin, nawala ang 4 na aliping lalaki. Ngayon, sabay-sabay nating aayusin ang bagong galit at lumang sama ng loob. Alaynan. Huminto ka. Fang Li, mas mataas ang antas ko kaysa sa iyo. Haharangin ko sila. Pero, tama na. Kung magdadalawang isip pa tayo, pareho tayong mamamatay na. Tayo ay mga alipin na walang halaga. Kapag namatay tayo, walang mag-aasikaso sa atin. Kailangan nating mapaalis si Fang Li para makabalik at humingi ng tulong. Ingat ka. Habulin mo yung batang yon. Sa mababa ang kalibre. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patayin si Fang Yuan. Ngayon. Pipilitin kong mamatay kayong lahat. Sa aking mga kamay. Ngayon, wala nang makakatakas. Kailangan nating lumaban ng matindi. Marahil may isa pang pagkakataon. CJ. 5 kulog na kamay. Maliit na aliping kabayo. Kaya pala nakakapag-aral ng martial arts ng pamilya Fang. CJ. Huwag mo siyang patayin. Gusto kong masayang patayin siya. Yun yung siyam na hakbang. Ha. Magandang paraan. Maliit na aliping kabayo. Talagang nakapag-aral ng 2 uri ng martial arts. Hanggang sa ganitong antas. Siya ay nasa rurok ng pagbuo ng katawan. Ako ay nasa ika-6 na antas. Pero kahit umatras, tiyak na kamatayan. Mas mabuti pang lumaban na. Hayaan mong mamatay ako. Paghampas ng bundok. Paghampas ng bundok. Paano mangyayari yon? Ang lakas. Ito ang rurok ng pagsasanay ng katawan. Kakayahan mo ba? Si Fang Liming ay nasa kalagayan ng pananaw. May ilang porsyento akong panalo laban sa kanya. Isa pa rin ba siyang alipin sa bahay ng Gu? May 5 o 6 na antas ng kasanayan. Hindi hamak ang lakas niya. Ang galing mo talaga. Handang sumira ng bundok. Ayaw kong mamatay. Kaya't sumuko na lang. Sumuko na lang. Ano ang nangyayari sa iyong pagbato sa bundok? Bakit ka pa rin nakikipaglaban? Hindi ka pa rin nakikiisa sa katotohanan. Magpasalamat ka at tatanggapin kita sa kamatayan. Bakit hindi pa rin dumarating si Fang Li? Si Fang Liming ay nahuhulog kay Wuxuanhai. Kailangan ko na siyang asahan. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakaiwas. Kailangan ko bang mamatay dito? Hindi pa ako nakalabas ng Qinyang City Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mamatay. Paghahampas ng bundok. Tirador ng hangin. Ikaw ay nakalusot na sa ika-7 antas ng pagpapalakas. Nasa swerte lang. Ika-7 antas lang. Hindi pa rin siya karibal ko. Hindi siya karibal mo. Siya ang iyong karibal. Ako ba ang iyong karibal? Sino ka? May lakas ng loob na pigilan ako sa pag-aasikaso sa Wufu. Hindi ko narinig ang tungkol dito. Alam mo ba ang pangalan ng Duku? Maraming salamat sa iyong pagtulong, Ginoo. Ako po ay si Fang Manu. Alipin ng pamilya Fang. Kung ganun na nga, tutulungan kita. Matagal na kitang nakikita na pasaway. Ngayon lang muli. Totoo nga. Sino ka ba talaga? Kung hindi siya iiwan, huliin ko na pati ikaw. Kailangan nating makita. Kung kaya mo ba ito, magpasalamat ka na lang. Mag-ingat. Siya ay nasa kalagayan ng katawan na pinapanday. Manlalaro ng hangin. Kalagayan ng katawan na pinapanday. Walang espesyal. Sino ka ba talaga? Kung hindi ka aalis, patayin kita. Ang iyong bayaw. Ayaw magsalita. Tayo, tingnan natin. Salamat sa tulong, dalaga. Pakiusap, Ginoo. Iligtas mo ang aking anak, Fang Liming. Dalhin mo ako agad. Fang Liming. Hindi ka talaga makakatapat sa akin. Pagsusuri ng 4 na antas. Anong meron ka para makipaglaban sa akin? Lumapit ka, yumuko ka at magpasalamat. Paalisin kita. Huwag kang umasa. Ang pamilya Fang ay hindi kailanman yumuko. Pamilya Fang. Isa lang kaming nakinabang sa liwanag ng unang emperador. Ang mundo ay akin. Mga tao ng Gu na sinakop. Mga tao ng Gu. Kailan naging ganito sila kamayabang? Sino siya? Wuxuanhai. Hindi tayo nagkita ng mahigit 1 taon. Kahit boses ko, hindi mo na makilala. Ikaw ang pinakamamahal na anak ng pamilya Fang. Fang Yue. Panganay. Akala ko mamamatay na ako. Nandito na. Akala ko siya ay ang magiging haligi ng pamilya Fang. Fang Yue. Ginoong Yue. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Haha. Aalis na kami. Ay. Huwag na huwag silang papayagang makaalis. Itong mga kapatid na Wuxuanhai.
Laging dahil sa mga maliliit na bagay. 3 ulit, pinahirapan si Ginoong Liming. Liming, totoo ang sinabi ni Fang Yuan. Kung dumating ka pa ng isang hakbang na huli, totoong mamamatay na ako dito. Wuxuanhai, mga nangyari ngayon. Paano mo gustong magbayad? Ginoong Yue, ang mga perang papel na ito ay para sa inyo. Pakiusap, iwanan niyo ako. Saktan ang sarili ko. At pagkatapos, umalis ka, saktan mo ang sarili mo. Paano pa ako mag-aaral? Ang iyong pag-aaral ay wala akong pakialam dahil sa mukha ng matandang prinsipe. Ang buhay ng kapatid ko, hindi pwedeng ganun na lang. Napaka-makapangyarihan. Sobrang makapangyarihan. Isang daliri lang, sinira ang mukha ng Gu Mansion. Anong lakas ng loob nito? Umalis na ako. Umalis na ako ngayon. Itong si Fang Yuan, medyo interesante. Ay naku. His. Anong halaga nitong sugat na ito? 7,000 yuan na ba to? Kakayanin ko nang gamitin para sa pag-ahon ng katawan hanggang sa ika-6 na antas. Hindi nila binibilang. Isang kuha lang, hindi masama. Sa hinaharap na pag-ehersisyo, maraming yuan na ba to ang kakailanganin natin? His. Ay naku. His. Iyong guro, kamusta si Ginoong Liu? Sabi ng iyong ama. Mabuti naman. King Shanzong, milyon-milyong bagay ang dapat asikasuhin. Huwag mong pasamain ang loob ng iyong guro pagbalik mo. Nandito ako sa bahay. Walang dapat ipag-alala. Ngunit may ilan na hindi maganda ang kalagayan. Ngayon, wala si Liming na kapatid. Kung hindi ako bumalik ng maaga, hindi niya ako makikita. Ito ang sinabi ng ama. Nandito ka sa bahay. Walang panganib si Liming. Kakauwi lang ni Yue. Huwag kang magalit. Hindi na maaga. Magpa-practice ako ngayong gabi. Mahal na ina. Ama. Magpahinga ka na. Sai. Yue. Sai. Nasa iyo pa rin ang sisi. Noong pinadala mo siya sa King Shanse. His. Buti na lang umabot ako sa ika-7 antas ng katawan. Mas malakas ang katawan, mas mabilis ang pag-recover. Ngayon, makakaharap ko si Wuxuanming. Sa wakas, may laban na ako. Ginoong Liming. Nais po sanang makipagkita si Fang Yuan. Sige na, umalis kayo sa likuran. Ginoong Liming. Kamusta na ang iyong paggaling? Walang anuman. Ikaw nga. Nasaktan ka pa bilang isang aliping bahay. Dahil sa iyong tulong, ako'y gumaling na. At saka, nagkataon pang na napromote sa ika-5 antas ng pagbuo ng katawan. Aha! Sabi nga, nawala ng kabayo si Saiweng. Ginoong Liming. Ngunit tungkol sa nangyari kay Wuxuanming, aalala ko ito habang buhay. Naalala ko pa rin ang bagay na to, sir. Kapatid na Wuxuanming, itong bagay na to, darating din ang panahon. Ibabalik din sa kanila. Ginoo Liming. Ito ay si Wuxuanhai, 6,000 yuan na bayad. Nasaktan ka noong araw na iyon. Marahil nakalimutan mo na. ₱1,000 yuan na ito. Ihahatid mo kay Fang Li. Maaari itong ituring na kabayaran. Kasama ng Ginoo. Saan ka pa magkakaroon ng mga reklamo? At saka, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana makakamit ang ganitong mabilis na promosyon. Sabihin mo na, mayroon ka pang ibang bagay. Gusto kong humingi kay Ginoong Liming. Bigyan mo ako. Mga pagkakataon sa laban ng pamilya. Makalaya mula sa pagkaalipin. Ito ang hangarin ng aking pamilya. Ano namang masama dito? Talagang balak na. Isama ang pangalan mo at ni Fang Li sa listahan. Salamat, Ginoong Liming. Dapat makuha natin ang magandang ranggo sa pagkakataong ito. Kailangan talagang makuha ang magandang posisyon. Yuan Jir, ano sa tingin mo, mas mataas ba ang antas ng mga aliping nakikipaglaban? Anong antas ang maabot nila? Sa ating pamilya, maraming aliping mandirigma ang nakatago. Kailangan na nating makipaglaban ng mabuti.
Alam ko ba, sa pamilya Fang, magulo ang lahat. May mga tigre na nagtatago. Gagawin natin ang makakaya natin. Huwag sayangin ang pagkakataon. Si Fang Li ay nasa ikatlong o ikaapat na antas ng pagsasanay. Kaunti lang ang mga pwesto. Mahirap makaalis sa pagkaalipin. Huwag mo siyang dapat saktan. Fang Yuan, Fang Li, kamusta ang pakiramdam? May tiwala ka ba sa pagiging pinuno ng mga alipin? Ginoo Liming. Ano ito? Alaynan. Ito ay Kiksudan, isang uri ng elixir na maaaring magpalakas ng Kiyuan Li. Hindi ito itinuturing na pandaraya. Nandyan ang mga ginoo at ginang na nagsusumikap, pagbuo ng kapangyarihan. Isa ring paraan. Kung kayo ay magpakita ng mabuti, ang mga ito ay hindi gaanong mahalaga. Ito ay ideya ni Fang Yue. Walang ganitong isip si Fang Liming. Ang gamot na ito para sa dugo. Tingnan ang pundasyon ng pagninilay. Mas maganda ang batayan ng martial arts. Mas mabuti ang epekto ng Ki Blood Pill. Kaya't mas maganda. Ha! Ang pill na ito, talagang ginawa para sa akin. Sino sa pamilya Fang ang mas mahusay kaysa sa akin? Napakataas ng iyong kaalaman. Ginoong Liming, kailan ka uminom ng gamot? Sa panahon ng laban? O ngayon? Ngayon na. Sa panahon ng laban. Sakto ang bisa ng gamot. Ah, tama nga pala. Nagbago na ang mga patakaran sa laban. Mag-ingat kayo. Pinakamataas na sistema ng talino. Epektibo pa pala sa pagtuturo ng alchemy. Kaya ba nitong pataasin ang kasanayan sa paggawa ng pill? Kailangan ba ng Yuan Stone? Kung katulad lang ng martial arts, sa hinaharap, magiging nakakatakot ang pangangailangan para sa Yuan Stone. Yuan Jir. Bakit bigla kang nagalit? Fang Yuan, huwag kang magkamali sa mahalagang sandali. Kung hindi, lilipat ako. Mag-invest ako sa ibang mga alipin. Anong sinasabi mo, Liming Gongzi? Mag-alala ka lang. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kung hindi man makakuha ng magandang ranggo, walang problema kahit anong parusa. Ayos na yun. Sumunod ka lang sa akin, walang hanggan ang kinabukasan mo. Sa paligsahan ng mga alipin ngayon, gamitin ang mode ng malaking laban. 10 nagwagi lamang ang makakalaya mula sa pagkaalipin. Malaking laban. Anong malaking laban? 10, hindi ba ito isang biro? Tama ka. 10 lamang ang nasa unahan para makaalis sa pagkaalipin. Masaya ang malaking laban. Hindi nagkakaisa ang mga alipin. Sasamahan ko si Fang Li. Tiyak na isa-isang matatalo. Magsisimula na ang laban. Mga alipin, halika na. Yeah. Ah. Oy. Huwag kang kumilos ng kusa. Kahit na may suporta ng Ki at Damo, hindi natin alam kung mayroon din sila. Dapat tayong maghintay ng tamang pagkakataon at magpahinga. Kay Source Gore. Kaya nilang makapagsama hanggang ngayon. Siguradong may kakayahan sila. Unahin silang ay eliminate. Huwag nilang hayaang makahuli sila. Ano na ang gagawin ni Source Gore ngayon? Di ko alam kung ano ang gagawin. Maglaro muna tayo bago magdesisyon. 5 kidlat na pagsasanib ng kamay. Sino ito? Alipin ng pamilya Huang na nag-aalaga ng kabayo. Isang alipin lang na nag-aalaga ng kabayo. Bakit ang lakas niya? Mukhang ang kanyang estilo ay 5 kidlat na pagsasanib ng kamay ng pamilya Fang. Huwag ibuhos ang buong lakas kung hindi ay mapapasuspetsa. Kailangan nating pigilin ang lakas sa kaunting tagumpay. At sa kasanayan na perpekto. Siya ang Huang Ziho ng Fang Yuan. Sinabi ng tagapangalaga na hindi siya dapat maliitin. Ano kung siya ay malakas? 10 lamang ang mga pwesto. Magsimula na. Tama na. Kuya Yuan, sobrang dami nila. Baka masyado tayong kapansin-pansin. Hindi naman ito tungkol sa pagiging kapansin-pansin. Basta't gusto nating makatungtong sa huli. Siyempre, magiging target tayo nila. Ngayon, babagsak ako ng isa. Pumunta ka at magbigay ng 2 suntok. Huwag na huwag silang papayagang makatayo. Nakikinig ako kay Yuan Jir. Mukhang kailangan na nating makaalis sa pagkaalipin. Talagang kailangan nating lumaban ngayon. Ah! Kailangan nating magpigil. Huwag magpakita. Ang mataas na antas ng isi-fixing GE. Ang galing.
Hayaan mong ako muna. Oy, you Parang nabali ang braso ko. Uh, uh. Huwag mo siyang pansinin. Unahin mo si Fang Yuan. Ano ba ang ginagawa niya? Hey. Iyon ay isang biglang pagkaunawa. Biglang pagkaunawa. Ang galing. Magaling itong taong ito. Nga. Paano siya natutong makipaglaban? You Salamat sa effort mo. Fang Yuan. Nanalo na ba tayo? Bigla ang pag-iisip. Pero para lang sa mga nasa taas. Hindi nagkukunwari. Paano mo maipaliwanag na nakapagpapaliwanag ka ng ganito kalaki? Hindi pa nga kasama yun. Gusto niyang ubusin ang lahat. Wala tayong alitan. Bakit tayo pinipilit? Kahit magsama-sama kayo, hindi niyo kayang talunin ang Liu Chong. Isang magandang alaga ng kabayo. Gumamit pa ng pagninilay. Gumamit pa ng pagninilay. Pagyamanin ang martial arts hanggang sa pinakamataas na antas. You Ngayon tama na. Ang galing naman nito. Sobrang galing talaga. Yawi-chan, anong gagawin mo? Nakatingin ang mga nakatatanda dyan. Nagsasagawa ako ng kalokohan sa sekta. Lalo na sa pamilya ng Fang. Katatapos lang magsabi na tatamaan ang kapatid ko. Yongwei, itigil mo na. Lumalaki na ang sitwasyon. Nawawala ng dangal ang pamilya ng Fang. Hindi ito makabuti sa pamilya ng Fang. Salamat sa paalala, Ama. Ngayon maaari nang i-anunsyo ang resulta ng paligsahan ng mga alipin. Fang Tao. Ang nanalo sa paligsahan na ito. Fang Yuan, Fang Li. Kuya Fang Yuan, binabati kita sa pagtaka sa pagkaalipin. Bro Yuan, noong bata pa tayo, nagsusuot tayo ng iisang pantalon. Kapatid Fang, kapag umunlad ka, huwag mo akong kalimutan. Mga kaibigan, galing ako sa Huang Zihao. Siyempre, hindi ko kayo makakalimutan. Pero sobrang pagod ako sa laban ngayon. Magpahinga muna tayo. Sa susunod, mag-iinuman tayo. Maraming aral sa martial arts ngayon. Sapat na rin ang mga Yuan Stones. Sige, sira mo na. Value ng comprehension. 1,567 puntos. Gamitin. Suntok na punit ng bundok na may hangin. Bawat isa ay gumastos ng 100 puntos. 1,367 puntos. Ipagpatuloy. Maliit na paghuli, malakas na paghampas. Crane Claw, Falling Mountain Strike. Naging Supreme Edition. Wala nang paraan para umangat sa martial arts. Alchemia. Kung mag-aaral ako nito, baka maging master ako. Ito lahat ay bunga ng aking walang tigil na pagsasanay. Ngunit, ang kasanayan sa martial arts at ang sining ng pagpapareseta ng gamot, pinakamataas na bersyon ng katapusan. Talaga bang ito na ang pinakamataas na antas? Dahil sa tanong ng host, kasama, pinakamataas na bersyon ng katapusan na uri. Maaaring pagsamahin upang makabuo ng mas epektibong bagong uri. Tiyak nga. Maaaring makabuo ng bagong sining ng pakikipaglaban sa pagsasama.
Kailangan maabot ang ganitong antas para ma-unlock ito. Huwag mo akong lokohin. Fang Yuan. Fang Yuan, saan ka pupunta? Maliit na tao, Fang Yuan. Nakita ko na si Ginoong Liming. Anong maliit na tao? Hindi ka na. Sangkot sa bahay. Nasa akin pa ang iyong gantimpala. Fang Li ah. Matagal na itong nagamit. Ano bang gantimpala iyon? Pagkatapos mong pumunta, malalaman mo na. Dragon Roaring Sword ay isang mahusay na sandata. Golden Bell Shield. Kaya nitong pigilan ang pag-atake mula sa likod. Breaking Realm Peel. Nakaka-break ng pananaw at espiritu. Fang Li, pumili ng armas. Anong pipiliin mo? Walang silbi ang mga pil. Hindi magagamit ang armas. Tamang-tama, kulang tayo sa depensibong kasanayan. Ginoo Ming Li. Golden Bell Shield. Ah! Hindi mo akalain na pipiliin mo ito. Akala ko pipiliin mo ang sandata o ang elixir. Sa hinaharap, kung sakaling magkaroon ka ng pamilya, dapat mong gantimpalaan ng maayos ang pamilya Fang. Alaynan. Sa wakas, makakapagsimula na akong mag-ensayo. Nakatukoy sa host na nagmamasid sa martial arts. Golden Bell Shield. Nakatrigger ang pinakamataas na talino. Binabati ang host. Naiintindihan ang napakahusay na martial arts na Pan-Mountain Shield. Pan-Mountain Shield. Fang Yuan, halika na. Si Liming ay dadalhin tayo. Saksuan niyang mountain range para manghuli. Kahapon narinig kong na napromote ka bilang guro. Ngayon sumama ka sa akin sa pangangaso. Bilang pagbati sa iyo. CJ. Sabi ng ama, huwag magbigay ng kahit 100 milya mula sa Qinyang City. Kung malaman ni Fang Yue ang pagkakasala kahapon. Ngayon, tiyak na papatayin sila. Si Fang Yuan at Fang Li ay para sa iyo. Ibigay mo sa akin, Fang Liming. Ngayon, tiyak na ipapabalot ko sila sa kanilang mga katawan. Nakikita mo ba, ang aking kasanayan sa pana ay lalong umunlad matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay. Sa wakas narating ko na, naging doble na ang pananaw ko. Ginoo Liming, talagang magaling kang magpana. Tingnan mo dyan. May isang grupo pa ng mga hayop. Ginoo Liming, maghintay ka dito sandali. Sama ako kayo Anje na pupunta, para itulak sila dito. Maghahanap tayo ng masaya. Kayo na ang mauna. Maghihintay lang ako para mag-enjoy. Yuan Je. Sandali, dito ako dadaan. Doon ka dadaan. Ganyan. Siguradong matatakot ang hayop. Lahat ay pumunta kay Ginoo Liming. Sa'yo na ang bahala. Esan. Mamatay ka na. Naku, habang abala ako sa paghahanap ng hayop, walang nakapansin na may nakikipag-ugnayan sa akin. Noon pa lang ay may alitan na kami ni Wuxuanhai at kay Wuxuanming. Ngayon ay sadyang lumapit pa. Sa mismong harapan namin. Wuxuanming. Hinahanap mo ang kamatayan. CJ. Halika't lumaban. Gusto kong makita ang iyong aliping kabayo. Anong kakayahan ng tunay na tagapagtanggol ng bundok? Ipinapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na tagapagtanggol ng bundok. Kamay ng pagbuwag ng bundok. Ah! Ang braso ko. Hindi pwedeng mangyari. Ako ay nasa ikasyam na antas ng paglinang ng katawan. Ikaw ay isang tagapag-alaga ng kabayo lang. Walang hindi pwedeng mangyari. Matagal na siyang naglalagi sa labas, kumakain sa hangin. Ang lakas ay nasa pinakamataas na antas ng siyam na baitang ng pagbuo ng katawan. Gagamitin ko ang mataas na antas ng martial arts. Sapat na ito upang punan ang agwat ng antas. Fang Yuan. Huwag mo akong patayin. Ako, mayroon akong mga Yuan Stone. Bibigyan kita ng maraming Yuan Stone. Ibinigay ng aking ina sa akin. Ibinigay ko sa iyo lahat. Ilang Yuan ng bato? Ah! Ay naku! Mahalaga sa akin ang Yuan ng bato. Ngunit kung ikaw ay namatay, mahalaga rin sa akin iyon. Noong una, wala akong magawa sa harap niya. Wala akong laban. Ngayon, siya ang namatay sa kamay ko. Baka hindi maniwala ang iba kapag ikinalat. Patay na siya. Hindi na magagamit ang pera. Sinugod ako ni Wuxuanming. Siguradong kasama niya ang kuya niya. Si Fang Li at si Fang Liming. Si Fang Li ay kaibigan mula pagkabata. Namatay si Fang Liming. Kailangan kong magdusa ng parusa pagbalik ko. Hindi maganda. Si Wuxuanhai. Ang buhay mo ay kasing haba ng pagong. Akala ko ikaw. Lalayo na tayo ng 100 milya mula sa Qinyang City. Fang Liming.
Sa buhay na ito, tiyak na papatayin kita. Enye. Mabait naman sa'yo ang kapatid mong babae. Baka naman, nagtuturo siya sa'yo sa kama para umangat. Nagmamalupit ka sa kapatid ko. Naghahanap ng kamatayan. Panangga sa bundok. Siya na mismo ang pumasok dito. Wala akong pakialam. Malapit ka nang mamatay. Isa lang siyang maliit na katulong. Ano ba siya? Hindi. Siya ang kaibigan ko. Espiritu ng digmaan. Iyan ay espada ng kidlat. Espada ng espiritu na may kidlat. Walang kapantay sa laban. Ngayon, sigurado na. Wuxuan Hai. Ang gulong ng kapalaran ay umiikot. Tingnan natin kung sino ang mananalo ngayon. Ah! Oh! Ginoong Liming. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kakatapos ko lang gumamit ng lahat ng lakas ko. Nakapagod na ako. Ang natitira ay nasa iyo na. Fang Li. Fang Li. Wuxuan Hai. Patay na ba siya? Namatay sa kamay ng espiritu ng armas ni Liming. Sige, ako. Ay. Kapit lang. Kapag nakarating na sa bahay ng mga Fang, ligtas na tayo. Ako ay isang tao ng pamilya Fang. Tagapangalaga. Ngayon, nakita ko ang lakas ni Tai Shankiao. Agad na ibigay sa akin ng sistema. Mas malakas na liyang kasanayan. Ang mga gustong pumatay sa akin. Maghintay kayo. Alainan. Ay naku. Ang liyang kasanayan ay ikalawang antas ng martial arts. Ako ay nasa ikapitong antas ng pagbuo ng katawan. Katatapos ko lang bumuo ng buto ng lakas. Hindi sapat ang lakas. Titingin lang, hindi makapag-ensayo. Panangga sa bundok. Fang Yuan. Malaki ang agwat ng unang at ikalawang antas. Kapag umabot ako sa antas ng pagninilay, siguradong mas malakas ang liyab ng langit. Fang Yuan, gising ka na ba? Ginoong Liming, bakit ka nandito? Alainan. Hindi ako makatatagal na nakstanding. Umupo ka muna. Kahapon. Salamat sa iyo. Handang isakripisyo para iligtas. Makakabalik tayo sa pamilya Fang. Nagulat pa ako. Nagising. Espadang kidlat na espiritu ng buwis. Ako ay isang aliping bahay. Nagtatrabaho para sa pamilya. Ito ay nararapat. Palagi mong inaalagaan ako. Ganito ka mag-alaga sa akin. Saka pa. Mayroon akong golden bell shield. Kaya lang ako nakalaban. Ikaw na tao. Bigyan mo. Ang iyong gantimpala. Maraming salamat, Ginoong Liming. 8,848. Click ang Xiyong. Is-convert sa halaga ng pag-unawa. Ibig sabihin ay mahigit 8,000. Matapos na ang pag-aaral ng Gushu sa Hufamen. Kabuang halaga ng pag-unawa. 7,978 puntos. Napakaraming mga huling antas ng martial arts. 10 espada sa isang landas, lahat ay tahimik na espada. Ngunit kailangan lamang na maabot ang antas ng pagmamasid upang makabuo ng ikalawang antas. Alainan. Guro Fang tao. Hindi naman ito pista o anibersaryo. Bakit kaya ang saya-saya ngayon? Kakatapos mo lang mag-isa sa pag-ehersisyo.
Hindi mo alam, Miss Yue. Nakapasa na siya sa antas ng Yundan. Masaya ang Panginoon ng pamilya. Inilipat niya ang handaan ng kaarawan. Mas maaga, 3 araw mula ngayon. Si Qiangi, Yue ay napakabata, na nakapagtagumpay sa Yuling Realm. Alaynan. Ito ang kapangyarihan ng pambihirang talento sa martial arts. Prinsipe Fang, amang hari. Nagpadala siya sa akin upang bumati. Ito ay sa bundoksuan mo ng Nanhai, ang yin at yang na perlas. Naangkop, para sa pagsasanay sa iyong ling at huangting. Sabi mo, nakakatawa naman. Sa edad kong ito, na makalagpas sa Xuanfu. Hindi ba't parang panaginip ng isang baliw iyon? Ngunit ito, ang sinseridad ng hari, hindi mo maaring baliwalain. Sabi mo. Ay naku. Ito ang kayamanan ng bundoksuan mo. Kung meron na ito, mas mabilis ang pagdaig. Papa. Kakatapos ko lang pumasok sa espiritual na estado. Kailangan ko ito para mapanatili ang aking kalagayan. Papa, tatay, ipagkakaloob mo ba ito sa akin? Fang Tinghao. Nabawasan pa ang asawa na wala pa ang armas. Hindi pa niya nakuha ang gusto niya. Sa halip, siya pa ang nagsisi. Si Fang Yue ay galit sa kanya. Prince Fang, kapatid na si Wei, ay magiging bituin ng dinastya sa hinaharap. Ibigay mo ang perlas na ito sa kanya. Sakto lang. Kunin mo. Tandaan mo ang kabutihan ng iyong ama. Prinsipe Fang, may kailangan pa akong gawin. Humihingi ako sa inyo at sa pamilyang Fang. Nais kong humingi ng kamay mula sa pamilyang Fang. Ipinakasal si Yang Wei. Magkasama sa puso. Hanggang sa pagtanda. Halika, mga kaibigan. Mag-inuman tayo ng alak. Tio Fang, ngayon ay ang iyong kaarawan. Ako ang kumakatawan sa aking ama. Ibigay ang katod na perlas. Kasama ang anod na perlas. Bukod dito, nais niyang pakasalan si Yue bilang reyna. Hindi ko alam, ano ang palagay mo tungkol dito? Si Zhao Hao ay napagod na sa buhay. Nakalimutan na ang huli. Sinira ni Fang Yue ang kanyang espada. Sa dalawa. Prinsipe Zhao Hao. Palagi kitang itinuring na nakatatandang kapatid. Ngayon, sa dami ng tao dito, wala kaming paghahanda ng aking ama. Nga. Ang pamilya namin ay ilang daang taon na. Hindi nakipag-ugnayan sa royal na pamilya. Kailangan kong bumalik at makipag-usap sa mga nakatatanda sa angkan. Sa loob ng ilang araw. Tio Fang, mahina ang kamay ng may utang. Tumatanggap ka ng regalo. Dapat mong bigyan ng kaunting dangal ang kaharian. Ikalawang prinsipe. Masyado kang matigas. Yue. Nagtatapos ng pag-aaral sa King Shansek. Wala siyang balak na magpakasal. Huwag ka nang magpatawa pa. Baka mapalayas na kita. Magpapalayas na ako. Prinsipe Zhao Hao. Sa totoo lang. Sa pagbabalik ko ngayon, may dalang pag-ibig ako. Alaynan. Minamahal kong. Ngayon narito ka. Nandito ang aking minamahal. Dumalo sa kasiyahan. Gusto ni Fang Yue akong patayin. Tinulungan ko siyang maabot ang antas ng Yundan. Pinapainit niya ako sa apoy. Iyon ang malaking paligsahan ng pamilya Fang. Nangungunang posisyon. Alipin na si Fang Yuan. Sanggol na si Mei. Talaga namang ikaw. May kakaibang panlasa. Sa paligsahan, napili ka pa ng isang batang may panlasa sa klase. Akala ko, ikaw ang magpapakasal sa akin at magiging kalahati ng kaharian. Hindi ko inasahan na ikaw ay isang engkantada na mahal lang ang maganda at hindi ang kaharian. Maraming salamat sa pag-aalala, ikalawang prinsipe. Ako ay kasama si Fang Yuan. Noong nakaraang taon nagkakilala. Sa King Qianzong. Araw-araw na naaalala. Sai. Hindi naman tumatanggi ang pamilya Fang sa kasal. Kundi hindi pa dumating ang tadhana. Huwag kang lumapit. Naghahanap ng kamatayan. Maliit na kapatid na babae. Isa siyang mababang kalagayang alipin. Dinudungisan kanya. Ako ang magtuturo sa kanya. Hindi ba, ang kapangyarihan ng pamilya Fang ay papayagan ang ganitong tao na nakasandal sa ulo nila? Kapangyarihan. Kapangyarihan. Ito ay ginagamit upang manghikayat. Hindi ito para sa magdulot ng takot.
Gamitin ang kapangyarihan upang pahirapan ang iba. Baka sa hinaharap, makatagpo tayo ng mas makapangyarihang kalaban. Kailangan na bang sumuko ng pamilya Fang? O sabihin mo, wala kang tiwala sa hari ng Liang. Wala kang tiwala. Kailangan na lang umasa sa kapangyarihan. Para pamahalaan ang bansa. May punto ang batang ito. Alaynan. Tigilan mo. Ngayon ang kaarawan ng matanda. Kayo mga bata, anong gulo ang ginagawa ninyo dito? Anong klaseng asal ito? Hindi pa kayo maupo. Kapatid Fang. Sa mga taong ito, naalala mo pa ba ako? Si Zhao Xuan ba? Paano ka nandito? Sa digmaan, nakaligtas na. Hindi namatay. Sa halip, nakalusot ako. Sa realm ng lupa. Sa Huangting Realm, nasa tuktok na ng lungsod ng Qingyang. Ang konsepto ng isinin Yandu ay isang alamat na nilalang. Talagang kamangha-mangha. Alaynan, isinin Yangi. Ang pag-iisip ay nakakapamatay. Itong matandang to, hindi madaling pakisamahan. Sixiao Fang Yuan. Alam ko, hindi mo kayang iwan ang batang si Wei. Pero si Wei ay pinapahalagahan ng kaharian. Bilang prinsesa, siya ay kasama sa si Zhao Hao talaga ang tamang match. Kung gusto mong iwanan siya, piliin mo ang babaeng mula sa royal family. Bibigyan pa kita. 300 ektarya ng masaganang lupa. Magiging isang malayang prinsipe. Kumusta? Kahit ano pa ang sabihin mo, napaka-eksaherado. Hindi rin ako sang-ayon. Ayaw ko rin. Batang si Fang Yuan. Alam mo ba, na ang mga mandirigmang nasa realm of mind, kayang durugin ang iyong buto sa isang galaw lang. Ang Zhao family ay nasa Liangjing. Magsalita ng may bisa. Pamilya ng King Shanzong. Hindi ka kayang protektahan magpakailanman. Ginoong Zhao. Patayin mo siya. Nilapastangan ang mukha ng pamilya ng Liang. Ginoong Zhao. Magpusta tayo. Prinsipe ng koneksyon sa espiritu. Fang Yuan ang pagsasanay ng katawan. 3 taon mula ngayon. Pagsubok sa Liangjing. Ang mananalo ay magiging aking asawa. Alaynan. Masyadong mahaba ang 3 taon. Taon. Pagkatapos ng taon, kahit dumating o hindi, magkakabisa ang kasunduan. Ako ay isang alipin sa bahay. Walang angkan. 1 taon. Pumunta si Wei sa King Tianzong. Pumunta ang ikalawang prinsipe sa Liangjing. Kayo, hindi maaaring, direkta o didirekta nasaktan ako. At mula sa, kailangan ko ring makarating ng buo sa Liangjing. Kailangan din ninyong magtakda ng isang pangakong martial arts. Manggagawa, ang kaluluwa ay nagbabalik sa nagkasala. Ha 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 ha. Mabait na bata. Sasamahan kita sa laro. Walang problema sa anyo ng labanan. Walang daya. Walang kailangan ipahatid, kapatid na Fang. Ayaw mo rin namang magpaalam. Fang Yuan. Sumama ka sa akin. Isara mo ang pinto. Pupunta ako sa sect of the Evai to cultivate. Paano na dito? Malaki ang Fang family. Pero tungkol kay Zhao, hindi ka pwedeng hindi makialam. Kaya bago ako umalis, gusto kong turuan ka ng mabuti. Ito ay para sa iyong ikalalakas. Tungkol sa Xuanyang Mountain Range, gusto ko lang malaman. Di ba't isang bundok lang naman ito? May mga halimaw at ligaw na hayop dito. Paminsan-minsan may alon ng mga halimaw. Bundok ng Xuanyang. Dumadaan sa buong dinastyang Liang. May bahagi rin ang King Shanzong. Nakamit ko ang pagbuti sa iyong Lingjing. Hindi ko rin magawang magtanong ng basta-basta. Dapat kang manatiling may paggalang. Sabi ni Genji, Yue, tanda ko na. Pero, simula ngayon ang ating aralin. Saan tayo magsisimula? Pumasok sa kabundukan upang pumatay ng mga halimaw. Ako lang ang gagamit ng lakas kapag malapit ka ng mamatay. Karamihan ay nakasalalay na sa iyo. Nasa ika-6 na antas na ako sa pagpapalakas ng katawan. Dapat, walang problema. Panangga sa bundok. Naku. Malakas na toro. Anyway. Fang Yuan.
Magaling ka sa martial arts, pero labaning intuition. Mas mabuti pa kaysa sa mga tamad na pinalaki ng templo ng langit. Bukas, aalis na ako sa pamilya Fang. Ang ina ko ay isang mortal. Kapag nahanap ko siya muli, sigurado akong madadagdagan na naman ang kanyang edad. Napakalaki ng mundo. Laging may mga tanawin na kailangan mong makita. Halimbawa, 1 taon mula ngayon. Sa laban sa Yangjing, kailangan kong talunin ang ikalawang prinsipe na si Zhao Hao. Kahit na ngayon, kaya kong makipaglaban kay Zhao Hao. Walang tiyak na katiyakan. Saan ka kumuha ng kumpiyansa? Wala akong pakialam. Pagkatapos ng taon, kailangan mong tingnan ito ng personal. Sandali lang. Sabihin mo na. Kung papayagan mo akong patayin si Fang Tinghao, hindi ko gagawin iyon. Bukas aalis na ako. Sa posisyon ni head instructor, sa kalagayan ni Fang Li, at sa dalawang iyon, sa plano ng aliping may-ari. Ako lang isang alipin. Hindi ko na kayang tiisin iyon. Una, tulungan si Pangulo ng pangkalahatang pagsasanay na si Fang Tao, na makabalik sa posisyon ng pangkalahatang pagsasanay ng pamilya Fang. May utang na loob siya sa akin. Pangalawa, hayaan si Fang Li, na tumatag sa pamilya Fang. May buhay na ugnayan kami. Pangatlo, bago ka umalis, siya sa atin ng mabuti ang karwahe at kabayo. Liming Rui, at Huang Haozi. Wang Shai Wang Changqing, ang dalawang taong ito, paulit-ulit nilang niloloko ako. CJ, sang-ayon ako sa 3 kondisyong ito. Ngunit, kailangan mong talunin si Zhao Hao, pagkatapos ng 1 taon. Kung ako'y tatakas, wala kang mapagluhaan. Huwag mag-alala. Sige, gagawin ko. Naghihintay ako. Kung matalo ka, hintayin mo akong bumalik, para magpataw ng parusa. Fang Li, pag umalis ako, mag-aral ka ng mabuti. Wala nang magbabantay sa'yo. Huwag mag-alala, Yuan Jie. Pipilitin kong mag-aral ng mabuti. Hintayin kitang bumalik. Talagang nakakagulat. Mag-ingat ka sa daan. Kahit na may kontrata na, kasama ang ikalawang prinsipe. Kailangan pa ring mag-ingat sa iba. Nahanap ng ate ko ang isang sekta para sa akin. Sa pag-alis ko, di ko alam kailan pa tayo muling magkikita. Huwag ka nang mag-alinlangan, kahit na napakatapang ni Xiao Wei. Tayo, huwag kang magpanggap na mas mababa sa ibang babae. Sa huli, kailangan din nating magpaalam. At saka, hindi niyo pa ako naipadala ng 1,000 milya. Sandali, ito ang 10,000 na paghihigpit. Sa loob, ay kayang maglaman ng mga bagay mula sa 10 directions. Sa loob nito naglagay ng ilang yuan stone, at mga resibo, para madaling makalakad sa mundo. Ginoong Liming, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Pagkatapos ng 1 taon, pupunta ako sa Liang City. Ikaw, kung magagapi mo ang ikalawang prinsipe, ibibigay ko sa iyo ang 1 kaban ng mga hiyas. Yuan Jie, kakaunti lang ang pera ko nitong mga nakaraang araw. Sige na. Yung tungkol sa pag-arte ko kasama si Wei, may mga taong naniniwala talaga. Sa halip na pasakitin ang ulo ng may-ari, mas mabuti pang ako na lang ang umalis. Boss, 1 bowl ng lamb noodles. Sige po. Oh. Fang Yuan, nakatulong na ako sa iyo ng maraming beses. Nagmamalaki ka pang lokohin ako. Fang Yuan, wala tayong alitan. Anong karapatan mong gamitin si Fang Yue para itaboy ako sa pamilya Fang? Lahat tayo ay mga mandirigma. Anong silbi ng mga sinasabi mo? Noong una, gusto niyong patayin ako. Maaari ko kayong iwan na buhay. Medyo maawain na iyon. Sinabi ko na hindi ko siya kayang talunin. Ginoong Son. Ikaw na. Ha. Pakiusap, hayaan mo akong makialam. Kailangan magbayad ng dagdag. Ikaw yun. Yung maliit na tauhan. Ni Fang. Ako si Fang Yuan mula sa Chenyang City. At kayo? Walang sama ng loob, walang galit. Walang galit o sama ng loob. Noong mga nakaraang taon, nang ang pamilya Sun ay umuunlad sa Kinyang, kayo ang nagpalaya sa akin. Mula sa pamilya Fang, dapat kayong mamatay. Ang mga tao ng pamilya Fang ay dapat mamatay. Kung alam ko lang, hindi ko sana binanggit ang pamilya Fang. Itong dalawang nag-aasikaso sa likod mo ay mula rin sa pamilya Fang. Bakit hindi mo sila pinapansin? Matalinong dila. Gusto mo bang palayain kita? Mag-iwan ka ng 10,000 bato. Mayroon akong 10,000 bato. Tingnan ninyo. Kung kaya ba ninyong kunin? Alaynan. Hindi ako sasali. Thunder Fist Technique. 5 Thunder Transformation Hand. Magaling na bata. Kaya pala sila, gumastos ng malaki para sa'yo.
Lihim na paraan ng apoy na espada. Hoy! Pagbagsak sa bundok, mananakit ng hangin. Ikaw, ang bilis mong umunlad, bata. Kailangan kong humanap ng pagkakataon na makatakas. Bata, ngayon. Hindi ka talo, kahit na mamatay. Ayos lang kung mamatay. Sining ng apoy na espada. Sama ng tao at espada. Ah! Alanan. Liming Rui. Yuan Jindan, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ako, kakaunti lang din ang napansin ko. Kapatid na Fang Yuan. Ito, Yuan Jingdan. Meron pa ba? Pwede bang? Bigyan mo ako ng isa. Tungkol sa nangyari ngayon. Ituturing kong hindi ito nangyari. Yuan Jingdan. Mayroon akong ilang piraso. Pero, patayin mo silang dalawa. Bibigyan kita ng isa. Ayos ka, Fang Yuan. Halos na paglaruan mo ako. Kahit na hindi mo ibigay, patayin kita. Kukuha ako ng gamot. Liyab ng talim. Pagsasama ng tao at talim. Ginoong Son. Bakit kayo nakatunganga? Hintayin siyang umakyat sa ikasyam. Lahat tayo ay mamamatay. Aakyat. Ah! Ah! Ginoong Son. Kayo ang bumuwag sa takip. Hindi pwede. Uwi na tayo. Lumayo ka. Ako na ang gagawa. Puno ng apoy. Sama ng tao at talim. Ah! Nabasag. Sugod. Sipa ng hangin. Fang Yuan, patawarin mo ako. Lahat si Liming Rui ang nagpasuya sa akin. Nagkamali ako. Dahil lang sa pagpapalaya sa inyo noon. Kaya napilitan kayong pilitin ako hanggang sa ganito. Ah! Ito ang unang leksyon na natutunan ko sa pag-iisa. Tatlong matandang tuso. Hindi makatiyak sa kamatayan, mahirap makapagpahinga. Mag-ingat, ang maingat na paglalayag ay nagdadala ng mahabang buhay. Ang lakas ng katawan sa ikasyam na antas. Mas malakas ito kaysa sa ikapito at ikawalong antas. 70% ng aking martial arts ay nasa pinakamatinding bersyon. Hindi kayang pantayan ng mga karaniwang mandirigma. Ang lakas ng enerhiya ay 60-40. Kapag puno na ang lakas, sisiklab ang pananaw. Unahin munang i-stabilize ang kalagayan. Araw-araw na labanan. Nakapirmi na ang kalagayan. Kapag nakatagpo ka ng tulad ni Sun Yanxiang, hindi na kailangang tumakbo. Matagal na oras, pwede kang makabawi. Lihim na espada ng apoy, Yuan Jingdan. Naka-upgrade na. May natitirang 7,000 higit pang antas ng pag-unawa. Sa hinaharap, kailangan ng mga batong Yuan. At mas maraming antas ng pag-unawa. Sa 10 Directions Ring, may higit sa 10,000 batong Yuan. Mula sa Kinyang papunta sa Liang, kailangan dumaan sa 5 lalawigan. Una, pumunta sa Hanyang upang maghanap ng mga yaman. Upang maabot ang estado ng pananaw. Daan. Pasensya na po, ano ang gusto nyo kainin? Isang tasa ng magandang alak, may ulam at gulay na maliit na paborito. Sige po, maghihintay muna tayo ng card. Ay! May gusto sana akong itanong sa'yo. Sige po, itanong nyo lang. Saklaw ng kapangyarihan at sakop ng Suanhui City. Sabihin mo lang sa akin ang alam mo. Ang mga salaping ito ay sa iyo. Ayos lang. 4 na bayan ng Suanhui City. Ang Qingfeng Po ay nasa silangan. Pinakamalakas sa mga daan ng tubig. Ang Minyuelo ay nasa kanluran. Ang mga nasa itaas ay mga magaganda. Ang Fish Dragon Gang ay nakatingin sa timog. Ang Fish Dragon Gang ay pangalawa sa dami ng tao. Kung sasabihin mong pinakamalakas, dapat ay ang tanggapan ng Lakan sa hilaga ng lungsod. Hahaha. Hoy! Ang tanggapan ng Lakan ay ang katawan ng Panginoon ng Liang, na namamahala sa kanal ng Qingfeng Po. Ang Yulong Gang ay namamahala sa lupa. Ang Mingyu Tower ay gumagawa ng elixir. Lahat ay pinamumunuan ng Yunjingjing. Anong klaseng elixir ang nais ng Ginoo? Gagawin ng Mingyu Tower ang lahat para tulungan ka. Wala akong kakulangan sa elixir.
Nandito ako para tulungan kayong gumawa ng elixir. Kamakailan, ang Yulonggang ay nagnanakaw ng negosyo. Kung talagang marunong siyang magbuhos ng gamot, may tiyak na kita siya. Talaga bang kaya mong magbuhos? Ang pangunahing negosyo namin ay mga gamot na nasa ikatlong antas pababa. Anong uri ang kaya mong gawin? Kaya kong magbuhos ng kahit anong nasa ikatlong antas. Kung gayon, sumunod ka sa akin para makilala ang alchemist. Maliit na bata. Pumunta ka para tulungan akong magluto ng mga pil. Alaynan, ako si Lao Fu Song Xuanzhen. Ako ang pangunahing albularyo. Sila ang aking mga katulong. Chen Tianming. Lu Rihao. Ako ay isang first-class albularyo. Sila ay ikalawang antas. Sila ay... Anong antas ka? Pabalik kay Guruk Xuanzhen. Ako po ay isang antas na alchemist. Sa lalong madaling panahon ay magiging ikalawang antas. Bilog ang iyong dila. Ikaw ay 16 o 17 lamang. Makakapag-isa ka na, ayos na iyon. Magsasalita ka pa ng pangalawa. Tama. Noong panahon ko, mahigit 10 taon bago ako umabot sa una. 4 na po bago ako umabot sa pangalawa. Ang galing mo namang manghype. Guruk Xuanzhen. Masyadong maliit ang templo. Nagsimula na akong umalis, paalam. Ay. Pakiusap, huminto ka. Sila ay mga alchemist. Napagod na sa kanilang galit. Nais kong manatili ka. Ngunit kailangan munang makita ang iyong tunay na kakayahan. Guruk Xuanzhen. Nandito ako. Hindi ako magtatagal. Pinakamabilis 1 buwan. Pinakamahaba 2 buwan. At gagawa lamang para sa mini tower ng isang uri ng elixir. Hey! Matapos ang pagkakaisa ng interes, ako ay umalis. Katawa-tawa. Kagabi sinabi niya na siya ay isang alagad ng gamot na nais umakyat sa ikalawang antas. Pero ang kaya lang niyang gawin ay magluto ng isang uri ng pil. Kapag ito ay napalaganap, hindi na mapipigilan ang pagtawa ng tao. King Feng Puyo Longbang. Mula pa lang, ayaw na sa atin. Tanggapin mo siya. Baka pagtawanan tayo. Guruk Xuanzhen. Mas mabuti pang ipagawa sa kanya ang mga gawaing bahay sa harap. Tingnan natin siya ng ilang araw. Kakaakyat lang ng sahod ng may-ari. Kapag dumating ang batang ito, hatiin natin ang pera. Hindi pwedeng mapanatili. Sapat na. Kailangan agad ng albularyo. Hindi pwedeng mag-ingay kayo. Kaibigan na si Fang Yuan. Anong tawag sa pil na sinasabi mo? Key and blood pill. Guruk Xuanzhen. Dapat ito ay karaniwan. Dugo at kidan. Kahit ang mga baguhang alchemist ay makakagawa nito. Ang mga pil ay nahahati sa siyam. 5 antas. Mula sa mababa hanggang mataas ay unang pagsilip sa landas. Kaunting tagumpay. Napakahusay na kasanayan. Nakarating na sa mataas na antas. Nasa tuktok ng tagumpay. Ngunit ang mga gamot sa mini tower ay kadalasang nakagawa lamang ng kaunting tagumpay sa ki at supil. Guruk Xuanzhen. Pwede bang bigyan mo ako ng 3 uri ng halamang gamot na ito ay Red Mingzu, Treasure Flower, Sanming Green Leaf. Itong 3 ito, hindi ko pa talaga nagamit. Nakapag-ensayo kami ng ki at dugo. Kumuha ng 3 bahagi. Kailangan ko lang ng 1 bahagi para makagawa ng elixir. Ang taas ng loob mo. Guruk Xuanzhen. Pakiusap, tingnan mo. Ito ay nakaabot na sa mataas na kalidad na ki at sunapil. Nakaabot na sa mataas na antas. Ang maliit na bahagi ay 16 o 17. Paano ito makakagawa ng ganitong pil? Hindi naman ito tunay na mataas na antas, di ba? Baka swerte lang ito. Kapatid na Lu. Ikaw ay isang ikalawang antas na alchemist. Hindi pa ako nakapag-alchemist. Tama si Ginoong Chen. Baka naman ay isang espiya. Guruk Xuanzhen. Ngayon, magulo ang negosyo ng gamot. Kailangan tayong mag-ingat. Taksil. Bata, mga piraso ng damit. Guruk Xuanzhen. Hindi angkop dito. Bata, paalam na. Tumigil kayo. Paparusahan ko kayo ng buwan ng sahod. Bata, manatili ka. Walang mapaglagyan ng galit. Nakapagsalita na ako ng masama. Pakiusap, patawarin mo ako. Maaari akong manatili ng 1 o 2 buwan. Walang pakinabang. Kung gusto mong manatili ako. Kailangan lang ng elixir ng ki at dugo. Iba pa. Depende sa mood. Sige, maglalagay ako ng kondisyon. Magpapainit pa ako ng 2 beses. Kung magiging sobrang galing sa pag-ihaw, ako ay buong puso na susuko. CJ. Pakihingi na si Senior Brother Lu ng 2 panibagong gamot. Itong Dan.
Mas malakas kaysa sa fish dragon gang na responsable sa Feng Pu. Mas malakas pa nga. Pupunta ako hanapin si Lo Shu. Kayo dalawa, magpakita kayo ng magandang pagtanggap. Kung magkaproblema man, hayaan ni Lo Shu na hanapin kayo. Fang Xiaoyu. Ayos, may kailangan sa reception. Hindi naman dapat magalit sa mga ito. Mas mabuti pang tumingin sa magaganda. Ngayon, sa wakas ay nakatayo na ako sa Xuanhui City. Bakit ganyan ka? Kagaling magbiro. Sa edad kong ito, wala pa akong narinig na ganito. Kainteresante. Sinasabi ko lang ito. Para mapasaya ka. Ito ay karangalan ko. Alaynan. Kaibigan Fang Yuan. Kaibigan Fang Yuan. Kakatapos ko lang makipag-usap sa may-ari. Simula ngayon, ikaw na ang tao ng Mingyu Tower. Sa Dan Fang. Ay naku, naniniwala rin ako. Hindi ako iiwan ng nagmamay-ari ng gusali. Tulong ng Fish Dragon. Lahat ng kondisyon na binigay mo ay tinanggap ko. Mag-focus ka na lang sa pag-igting ng pila. Master Xuanzhen. Blood kipil sa King Feng Pu. Bumaba na naman ang presyo ng 20%. Ang mga kliyente natin, lahat ay tumatakbo patungong King Feng Pu. Kailangan ko ng maramihan. Naki-blood dan. Siyempre, mas marami, mas mabuti. Ang mga halamang gamot, ibibigay ko lahat sa iyo. Ng mga kinakailangan takutin si King Feng Pu. CJ, kaya ipakita mo kay King Feng Pu kung ano ang tunay na kiksudan. Ano pang hinihintay? Mabilis na gumawa ng kiksudan. Isang araw na dagdag, babalik tayo sa merkado ng elixir. Kaya mas kaunti ang pagkakataon na makapasok sa panig ng kalaban. Kung may paraan ka, huwag mag-atubiling kumilos. Simulan na natin. Hintayin natin si Yan King Feng. Pinilit ng mga tao sa Fish Dragon Gang na lumabas. Magdiriwang tayo. May suhestyon ako. Diretsong kalimutan ang luma. Sa akin. Basta tama ang presyo natin. Di tayo matatakot na mawalan ng negosyo. Magandang ideya. Tianming at Hao, pumunta kayo at ayusin ito. I'll benta ang lumang dan sa mababang presyo. Kunin ang mga kliyente. Kuryente, pumunta sa Chiming Zoo. Mag-ani muli ng Chiming Zoo. Baohua Grass. Sanming Greenleaf. King Feng Pu at Yulong Bang. Kaya nating magtagal ng ganito. Tiyak na may mga paraan sila. Kapag natuklasan nila, na tayo ay bumibili ng marami, ng 3 uri ng halamang gamot, maaari nilang matuklasan ang reseta. Alaynan. Pumunta ka sa imbakan. Ilista ang mga kulang na gamot. Noong bumili, pinagsama-sama ang mga bagong gamot. Pupunta ako sa silid ng gamot para maghintay ng mga halamang gamot. Kung wala ang pahintulot ko, hindi pwedeng pumasok ang iba. Kung hindi, aalis na lang ako. Mas mabuting walang maghahanap ng gulo. Banal na puso. Siguradong nakatawag ito ng atensyon mula sa King Feng Pu at sa Fish Dragon Gang. Sa 9 layers of body refinement, hindi nila matatalo ang kanilang boss. Hindi talaga pwedeng lumabas. Kaibigan Xiao Fang Yuan. Ay naku, kaibigan Fang Yuan. Salamat sa iyong pagsisikap. Dahil sa iyo, ang dugo ng ki ng ating Mingyu Tower ay piniga ang King Feng Pu. Hindi na makataas ng ulo. Talagang may pananaw si Master Xuanzhen. Nakapag-ayos na ng lumang mga produkto, ng bagong mga gamot. Ano bang meron ako para tawagin na bayani? Ay naku, huwag kang magpakumbaba. Gusto ka ng may-ari na makilala. Kailangan mong pasalamatan ang malaking bayani na ito. Huwag kang magpahinga. Magpatuloy sa paglikha ng 3 araw. Talagang nakakapagod. Kakatapos ko lang naisip na makipag-usap sa iyo. Tungkol sa formula. Matagal ko nang narinig kay Xuanzhen na may isang batang henyo na dumating sa gusali. Ngayon, nang makita ko si Xiaoyu, talagang napakamahusay mo. Sobra naman ang papuri ni Ginoong Lin. Ako ay isang pansamantalang bisita lamang. Tayo ay para sa sariling kapakinabangan lamang. Anong gusto mo, kaibigan? Basta't mayroon ako. Hindi ako tatanggi. Gusto kong makamit ang antas ng pananaw. Kung si Ginoong Lin ay makapagbigay ng mga yaman para sa pagsasanay at matulungan akong itago ang aking pagkatao, maari ko pang ibigay ang isa pang antas 2 gamot. Totoo ba ang sinasabi mo, kaibigan? Kaibigan Fang Yuan, ano ang kailangan para makalampas sa antas ng pananaw? Maaari kitang tulungan sa Mingyu Tower. Alaynan. Gusto kong makamit ito sa loob ng kalahating buwan, na maabot ang antas ng pananaw. Kakatapos ko lang makamit ang ika-9 na antas ng pagbuo ng katawan. Kaya gusto kong magtanong ng paraan. Ang sapilitang pag-akyat ay makakasira sa pundasyon. Noong araw, may isang henyo sa Xuanhui City. Pilitan na paglabas, ngunit pinatay siya ng kanyang kaaway. Ang martial arts ay kailangang unti-unting pagyamanin. Kung kulang ka sa gamot, hanapin mo lang ako.
Huwag kang mag-alala, may tama ako. Swanzen. Dalhin siya sa gathering array. Yan ay isang ikalawang antas na aray sa aking gusali. Dalhin siya para makatulong sa enerhiya. Pahabain ang pagsasanay. Ang pagsasama ng enerhiya, ito ang gusto ko. Noong panahon ng Pamilya Fang, ang apat na antas ng pagsasama ng enerhiya. Wala akong karapatang pumasok. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na. Gumugugol lang ako ng 2 oras araw-araw. Gagamitin ang natitirang oras para sa paglikha ng gamot. Swanzen, dalhin mo na siya. May iba pa akong gagawin. Yung espiritu sa are ng pagpupulong ng espiritu. Tiyak na sapat na. Xiao Fei. Sa tingin ko, dito ang pinakaangkop na lugar. Dito na lang tayo magpunta mula ngayon. Sino ito? Nangahas pang agawin ang pwesto ko. Guruk Swanzen. Sino ang taong ito? Kapatid ng punong Lin. Si Lin Qingshu. Maagang namatay ang kanilang mga magulang. Magkapatid silang umaasa sa isa't isa. Pinalaki ng punong Lin ng spoiled siya. Yun pala ay minahal ng labis. Kaya naging mayabang dahil sa pagmamahal. Kaibigan, si Fang Yuan. Mababa ang ugali niya. Pero hindi siya masama ang loob. Bukas, ipapagtatanggol kita. Qingshu, narinig ko na nasaksuan di City ka. Kailangan kong manatili ng 1 buwan. Kailan ka babalik? Mananatili pa ako ng 1 buwan. Magbabago na ang may-ari ng Juyuan Formation. Pagbalik ko, wala nang makakaalam sa akin. Ikaw yung alchemist na inanyayahan ng kapatid ko. Fang Yuan, di ba? Ha? Hindi ka rin ganoon kagaling. Nalaman ko na tungkol sa'yo. Sa antas lang ng 9 na beses sa paghubog ng katawan. Isang alchemistong tagapagsanay. Galing sa ibang bayan. Magtatagal ka dito ng ilang araw tapos aalis ka na. Ikaw ba si Lin ang Panginoon ng tanggapan? Huwag kang maging walang kwentang bunso, Lin Qingshu. Hindi ka rin naman ganon kagaling. Nakaalam na rin ako tungkol sa'yo. Sa pananaw ng Churen, lumaki sa Xuanhui City mula pagkabata. Hindi isang albularyo. Lumaki sa pangangalaga ni Lord Lin. Nabalitaan ko. Gusto mong hiramin ang aking Juyuan Formation. Para mag-aral. Hindi ito panghiram. Ito ay ibinigay sa akin ni Ginoong Lin. Noong ikaw ay nasa Xuanhui City, halos naagaw ang negosyo ng Mini Tower. Kung hindi dahil sa akin, makakapagsalita ka pa ba dito? CJ. Kung ganoon, maglaban tayo. Panalo ka. Ipapahiram ko sa iyo ang pagsasama-sama ng elemento. Talagang nagbibiro si Ginoong Qingshu. Ikaw ay nakatuon sa pagninilay. Ako ay nasa kalagayan ng pagtitibay ng katawan. Makipaglaban ka sa akin, ay mawawalan ka ng pagkakakilanlan. Itaas mo ang aking lakas Ikaw. Ang galing mo, may matulis na pangil. Papaabutin kitang maghanap ng mga ngipin. Sige lang. Kaya gusto kong makita kung sino ang maghahanap ng ngipin. Pangilabot ng bato. Alainan. Ikaw na lang na nasa pagsasanay ng katawan. Paano mo matatanggap ang suntok ko? Ito ay kasaysayan ng sining militar. Ang kanyang Golden Bell Shield at ang Fish Scale Transformation ay naabot na ang sukdulan. Kakaunti lang ang aking pagkakamali. Susunod na galaw na ito. Tumingin ka ng mabuti. 7 lakas ng palad. Bata si Fang Yuan. Ito ang kanyang natatanging sining ng pakikipaglaban. Tinutulungan mo ba ako o siya? Ha? Hindi si Fang Yuan. Natatakot ka ba sa akin? Handa ka bang makipaglaban ng harapan? Naghihintay ako ng iyong kahinaan. Hey! Sobra na, Fang Yuan. Ay naku. Magaling si Senior Qingshu. Kung hindi dahil sa pagdahan-dahan mo, paano ko naman magagawang manalo? Fang Yuan. Magaling. Talagang may kakaibang bagay itong si Fang Yuan. Hindi ako pwedeng makialam sa mga puwersa sa labas. Kailangan ko pang humingi sa Mingyu Tower. Kailangan nating bigyan ng mukha si Lin Qingshu. Fang Yuan. Ako ay isang taong mapagbigay. Ngayon, natalo ako sa iyong kamay. Ang lugar para sa pagsasanay ay ibinibigay ko sa iyo. Fang Yuan. Salamat, Ginoong Qingshu. Dahil, alainan. Ang lakas ng unit sa puwersa ng pagkikita ay napakabango. Noong una nagdadalawang isip pa. Makakalampas sa antas ng pag-iisip sa loob ng kalahating buwan. Ngayon, tiyak na walang problema. Ay activate ang pinakamataas na sistema ng pag-unawa. 3 beses na pagsasanay na pinagsama. Ang lakas ng orihinal ay mabilis na tatakpan ang enerhiya. Ang pagtagumpay sa pananaw ay malapit nang mangyari. Sino ang makakapagsabi sa akin? Bakit sa panahong ito, napakababa ng ani? Limingki. Ikaw ang magsalita. Puno ng tahanan. Dapat sana ay nakipagtulungan kami sa Fish Dragon Gang.
Dapat sana ay napapababa ang Mingyu Tower. Ngunit hindi namin alam kung saan ito nagmula na makakagawa ng mataas na kalidad. Naki-blood pill. Nakakagulat ito sa amin. Walang kaalaman. Kayo ngayon. Dapat ay sinisiyasat nyo na, di ba? Ang pamamaraan ng bagong ki-blood pill. Sino ang alchemist? Gamot, wala ba kayong siniyasat? Zhang Dingji. Bakit ka nagagalit ng ganyan? Hindi ba't dahil ito? Sa bagong produkto ng Mingyu Tower na Kiksudan. Kapatid Daoki. Hindi mo ba alam ang sagot dito? Gusto mo bang makita ang kahihiyan ng King Feng Pu? Hindi ko kayang itago. Mayroon din kaming parehong problema sa Fish Dragon Gang. Ngayon ay dumating kami upang talakayin ang mahalagang bagay. Ang misteryosong alchemist na gusto mo. Nalaman na namin. Kung sino? Si Fang Yuan. Martial Arts Rolling Stone Fist. Natapos na ang pagpapalakas ng 7 lakas ng kamay. Antas ng pagkaunawa, sobra. 7,378 punto. 7 lakas ng kamay, 7 patong ng orihinal na lakas. Sa aktwal na laban, tiyak na magiging hindi inaasahan. Magandang epekto ng pagsasama ng lakas. Kailangan uri ang panel na ito. Sobrang gulo na. Ay, hindi pa rin natutunan ng batang ito ang leksyon. Muling lumapit para makipag-away. Fang Yuan, hindi mo ba ako nakikita? May kailangan si King Shugongzi. Hindi ba pwedeng maghanap sa'yo kung walang kailangan? Ako ay prinsipe ng Mingyulu. Hinaharap na tagapamahala. Ganyan ang iyong asal. Para bang pinapababa mo ako? Ay! Fang Yuan, bigyan mo naman ako ng kaunting respeto. Nagsasalita na ako ng mahinahon. Ang bilis naman ng pagbabago na ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Ay! Tigilan na natin ang laban. May iba pa akong gagawin. Hindi na tayo maglalaban. Gusto ko lang itanong sa'yo. Kahit na nasa kalagayan ka ng katawan, paano mo pa rin ako matatalo? Walang maibigay na impormasyon. Tungkol sa mga detalye ng laban, naalala mo ang proseso ng laban. Maaari mong hulaan ang mga pangunahing bagay. Ay! Mas malambing ka pa kaysa sa ate ko. Dadalhin kita sa isang magandang lugar. Ay! Ayaw ko sa mga ganitong lugar. Ano bang iniisip mo? Tara na, bigyan mo ako ng pabor. Hindi naman masama ang ugali ng batang ito. Sige na. Bumalik ka at ipaalam sa leader. Ang target ay papuntang timog na lungsod. Fang Yuan. Ito ang pinakamalaking auction house sa timog ng Liuyang. Dito. Sa likod, ay ang Wanjin Merchant Association. Bagamat ang Mingyu Tower ay nasa Xuanhui City na may kapangyarihan. Pero, kung ikukumpara sa ganitong samahan ng mga mayayaman, may tuturing lang na, napakaliit na bagay. Sa Qingyang Prefecture, mayroon ding auction house ng samahan ng mga mayayaman. Talagang nakakatakot ang kanilang lakas. Yung si Ginoong King Shu, bakit mo ako dinala dito? Wala naman akong bibilhin. Hindi mo na kailangang mag-alala. Bodong-bodong. Hindi mo ba alam kung ano ang auction house? Sige na. Ikaw ang paborito ng kapatid kong babae. Matagal na akong pinagsabihan ng kapatid ko. Kaya, tanging ang lakas ang pinapaniwalaan ko. Dahil nag-away ka na sa akin. Siyempre, ikaw ang lakas. Alaynan. Ay naku. May 3 o 5 na nakatingin dito. Sa mga miyembro ng Fish Dragon Gang, o sa King Feng Pu, tiyak na sinundan kami nang umalis sa Mingyu Tower. Teritoryo ng Wanjin Merchants Association. Hindi sila magtatangkang gumawa ng gulo. Ngunit kailangan ko pa ring protektahan si Lin Qingshu. May marka ako mula sa Mingyu Tower. Ako si Supervisor Wei Chancheng. Narito ang pampagana sa araw na ito. Mga bagong produkto na mabenta sa Xuanhui City. Dugo at enerhiya na bato. Ginoong Qingshu. Bakit nandito ang gamot mula sa Mingyu Tower? Paano ito napunta sa auction house? Ay naku, ikaw ang gumawa ng gamot na ito. Hindi mo ba alam kung anong kalidad nito? Ito ay dugo at enerhiya na bato. Talagang mahirap itong gawin. At ang kalidad na iyong ginawa ay mataas. Siyempre, marami ang magkakagusto dito. At tataas ang presyo. Isang kahon ng 10. Sa labas, isang piraso ng Yuan Stone. Simula ngayon, ito ang panimulang presyo.
15 yuan na ba to? 17. 19. 25. Sa labas, 1 piraso bawat isa. Dito, naging 2 kalahating piraso na. Sa tingin ko, wag na lang buksan ng kapatid mo. Anong Mingyu Tower na yan? Bakit hindi na lang tayo magbukas ng auction house? Sino ba ang nagsabi niyan? Kung madali lang buksan ang auction house, matagal na sanang pinabuksan ng kapatid ko. Pero, hindi natin kayang ilaban ang malaking negosyo sa likod nito. Ay naku! Ginoo ng King Shu. Anong mga bagay ang maya auction sa auction house na ito? Lahat ay maya auction. Kabilang ang tao, pareho lalaki at babae. Ano ang nais mong i-auction? Mangyaring, pahiram ng tinta, papel at inkstone. Anong ginagawa mo? Bumalik ka na. Fang Yuan, gusto mo bang magyabang? Hindi ito ang tamang lugar para dyan. Ito ay tungkol sa martial arts. Pakidala ang appraiser dito. Ito ang aking martial arts. Huwag ipaalam sa iba. Pumunta. Tawagin mo ang tagasuri. Ikaw ay nag-aaral ng martial arts. Nasa 9 na antas ng katawan. Anong mataas na kalidad na martial arts ang mayroon ka? Ito ay sanyanggong at pagsira ng bundok na kamay. Parang magaling ang mata ng matanda. Ito ang kumpletong bersyon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Agad na ipaalam kay Wei Chancheng. Sumingit. Kailangan din kunan ang dalawang ito ng martial arts. Tara. Mga Ginoo. Magdagdag ng benepisyo. Dapat sana ay sa makalawa ang auction. Ngunit, Ginoo, pinayagan na ngayong araw. Hindi ko alam kung anong presyo. Ito ay 2 buong sistema ng martial arts. Pinong Diyos Elephant Purgatory Strength. Handang pagsira ng bundok. Epekto. Mas malakas ang epekto kaysa sa karaniwang bersyon. Sino ang magpapabaya sa martial arts? Ito ay maihahalin tulad sa isang 2 antas na kasanayan. Okay. Diyos na elepante na pagsubok. Simulang presyo ay 5,000. Paghampas ng bundok. Sa panahon ng pagbid, hindi dapat bumaba sa 100 espiritu ng bato. Simulan na. 5,003, 5,005, 5,008, 6,000. Wala akong malaking kapangyarihan. Pero kaya kong makilahok. Sa lahat ng bagay sa mundo. Dapat ganito. Fang Yuan. Talagang humanga ako sa'yo. Diyos na elepante, purgatory strength. 12,000. Broken mountain hand. 15,000. May mas mataas pa ba? Alainan. Ay. Itong dalawang Saikuksu ay talagang makakapagpataas ng ganito kataas. Sa igang din, hindi ko nga naisip. And yun. Wala nang magandang makikita sa susunod. Tara na. Sundan mo ako para kunin ang yunsh. Nakilala ko na si kaibigan Fang Yuan. Nakilala ko na. Ginoo King Shu. Ay, Director Wei. Huwag mag-alala sa paggalang. Sabihin mo na sa amin ang diretsyo. Tungkol sa Yuan Shai. Ayos. 2 uri ng martial arts. Kabuang 28,000 yuan na bato. Bawas 28,200. Natira 25,200. Ipinasa ko na sa inyo. Lahat ay pinalitan na ng espirituan at seke. Salamat sa iyong pag-aalala, Ginoong Wei. Tawagin mo na lang akong Fang Yuan. Ay. Kaibigan Fang Yuan. Siya ay kaibigan ni King Shu. Kung sakaling may ibang mga teknik na ibebenta, mangyaring makipag-ugnayan ka sa akin agad. Tiyak na bibigyan kita ng pinakamataas na presyo. Ginoong Wei. Ako ay madalas na nandito sa Mingyu Tower. Siyempre, hahanapin ko si Ginoong Wei. Ginoong Wei, maaari bang magtanong? Mayroon bang ibang daan na maaaring daanan? Kaibigan kong si Fang Yuan. Natatakot siyang mapansin. Sundan mo ako. Fang Yuan, sobrang mag-ingat mo naman. Ako ang magbabantay sa'yo sa Minyulu. Anong kinatatakutan mo? Anong nangyari? Tingnan mo sa kanto. Yo! Ito ay dumating para sa atin. Darating talaga ang dapat dumating. Hindi makakaiwas. Hindi ko alam kung sino si Fang Yuan. Fang Yuan, sinasabi mo pang hindi ka dito para hanapin ako. Ako si Fang Yuan.
Hindi ko alam. Sino ka? Bakit mo ako hinahanap? Ako si Lutong. Isang tao mula sa Yulongbang. Sa utos ng aming leader. Taos pusong inaanyayahan si Ginoong Fang Yuan na makipagkita sa ating samahan. Fang Yuan. Siya ang espesyal na alagad ng Mingyu Tower. Nais kong dalhin siya. Kailangan mo munang dumaan sa akin. Ako ang nakababatang kapatid ni Lin Hongye. Lin Qingshu. Ginoong Qingshu. Wala kang imbitasyon ngayon. Pahiram ng daan. Pagkatapos. Siyempre ibabalik si Fang Yuan. Mahal na bata. Akala mo ba 3 taong gulang ako? Kung gusto mong dalhin siya, kailangan mo munang makipaglaban sa akin. Kung hindi, umalis ka. Pasensya na. Sugod. Kahapon, nasaktan ang aking pagmamataas ni Fang Yuan. Ngayon, pagkakataon ko nang makabawi. Kayo, mga tao ng Yulonggang, masyadong maliit ang tingin sa akin. Kaya nagpadala. Kayo ng mga ganitong uri. Lesiu, maliit ang tingin. Hindi niyo ako pinapansin. Halika, labanan tayo. Fang Yuan. Ipapasa ko na ang mga tauhan na ito sa'yo. Si Lotong naman ay sa akin. Huwag mong maliitin ako. Maling impormasyon. Hindi si Fang Yuan sa antas ng pagbuo ng katawan. Nasa antas ng pagmasid. Mahal na mahal. May nagbenta sa atin. Fang Yuan, magpatuloy ka pa. Nagawa na. Bakit ang bilis mo? Pumunta. Ay naku. Anong nangyari sa pagbuo ng katawan? Paano mo kayang hampasin ang mukha ng pananaw? Ngayon, panalo kayo. Tingnan natin ang Yulonggang. Bumalik ka at sabihin kay Ginoong Lin na ang mga tao ng Yulongbang ay muling nagiging sanhi ng gulo. Hintayin mo ako. Sino ang gustong iligtas ka? Kaibigan Fang Yuan, ayos ka lang ba? Guruk Xuanzhen. Bumalik ako kasama si Fang Yuan. Bakit hindi mo ako tinanong? At saka, si Fang Yuan. Bakit tayo nandito sa gusaling ito? Wala namang saya. Fang Yuan, hindi ka pupunta sa headquarters para mag-report. Bakit ka pupunta sa division ng gusali? Baka maabutan ka ng huli. Kailangan kong maaga dito, para mapigilan ang ilang tao, para hindi makapagpadala ng balita sa Fish Dragon Gang. Ang ibig mong sabihin ay, may inside person sa Mingyu Tower. Susunod, ipinapakita ko sa inyo, ang isang magandang palabas. Si Fang Yuan. Bakit siya bumalik? Kapatid na Chen, ano ang gagawin natin? Kung malaman nila, mga bagay na ginawa namin, hindi rin siya makakaligtas sa atin. Sundan ang agos. Kahit na ituro kang patay, hindi aamin. Wala siyang ebidensya. Chen Tianming, Luri Hao. Kung tinatawag kayo, lumabas kayo. Parang anong klase ng pag-aatubili ito? Fang Yuan, duda ka na ibinenta namin. Ikaw at si King Gongzi. Dahil sa halos na ambush ka, ikaw na ang nag-blame sa amin. Fang Yuan, ikaw ay bayani ng Mingyu Tower. Pero hindi mo rin maaring gawin ito. Nasiraan kami gamit ang mga maruming taktika. Nandito kami sa Mingyu Tower nang mahigit 10 taon. Walang mga nagawa, mayroon namang mga sakripisyo. Kaibigan Fang Yuan, sa bagay na ito, marahil may ilang hindi pagkakaintindihan. Hindi kayo talaga magkasundo. Ngayon, narito ang may-ari. Mas mabuting ilabas ang usapan. Hindi pagkakaintindihan. Guruk Xuanzhen. Ang 3 uri ng halamang gamot para sa bagong produkto ng Ki Blood Pill ay halo-halo sa daan-daang uri ng halamang gamot. Ito ang Yulonggang. Hindi aabot ng 3 araw. Nakuha na ang bagong formula. Hindi ba't mayroong taong nagtataksil? Ang Yulonggang at King Longshai ay mabilis na nakakaalam ng bagong Ki Blood Pill. Tiyak na may nag-leak ng lihim. Sa Mingyu Tower, walang awa sa mga nag-leak ng lihim. Matagal na akong nabubuhay. Pero hindi pa ako nakakakita ng inside man. Parang kinain na nila ang puso ng oso at ang tapang ng leopardo. Ibibigay ko na ang huling pagkakataon sa inyo. Ngayon, nandito rin si Lin ang may-ari ng gusali. Kung magpapakilala kayo, baka mapanatili pa ang buong pamilya. Fang Yuan, ikaw na isang first grade na albulero. Paano ka pa makakapagsalita sa akin ng ganito? Ako ay isang kilalang albulero sa Xuanhui City, na kinikilala bilang isang second grade na albulero. Bakit mo sinasabi na ako ay isang inside man? Qingshu, pumunta ka na at hanapin ang mga miyembro ng Fish Dragon Gang. Dalhin mo na. Tao, dalhin mo ang mga kasapi ng Yulong. Kapatid Chen, talagang nahuli nila ang mga kasapi. Huwag kang matakot. Kahit nahuli man, hindi naman sigurado na makikilala tayo. Luri Hao, hanggang kailan ka magpapanggap? Fang Yuan, Lin Hong, ako ang nagkamali. Ninakaw kita, ako ang nagbunyag.
Ng reset ng bagong key and blood pill. Gusto ko lang mapahiya ka. Gusto kong mapansin ang nagmamay-ari ng gusali. Hindi ko dapat nakipag-ugnayan sa mga tao ng Fish Dragon Gang. Luri Hao. Alam mo ba? Nagsiwalat ka ng lihim. Nagdulot ka ng malaking pinsala sa Minyu Tower. Luri Hao, nag-iisa ka na. Hindi pa nila dinala ang mga tauhan. Ano ang inaamin mo? Kapatid na Chen, hindi ko na kaya. Yung tingin ni Fang Yuan sa akin, parang kayang makita ang lahat. Ako, natatakot ako sa mga paraan ng may-ari ng gusali. Ay naku, akala nyo ba talaga? Nakuha ko na ang mga kasamahan. Bolang-bola lang kayo niyan. Pero, kaninang nakaraan, yung lihim na sulat nyo, para sa Fish Dragon Gang. Nasa akin pa rin hanggang ngayon. Nakuha mo na ang lihim na sulat na iyon noon pa man. Kung hindi, ano ang magagawa ko? Para ituro kayong lahat sa publiko. Ginoong Lin. Yung lihim na sulat ko, ay may sulat kamay ng 2 tao na ito, at may tatak ng Yulonggang. Chen Tianming. May sasabihin ka pa ba? Fang Yuan. Inagrabyado mo ako. Papatayin kita. Tao, halika dito. Dalhin ang 2 ito sa ibaba. Bukas ng tanghali. Ipinakita ni Xuan sa lahat. Patawad, Ginoong Lin, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Fang Yuan, maghintay ka. Kahit na maging multo ako, hindi kita palalampasin. Ginoong Lin, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Nagkamali ako, Ginoong Lin. Ginoong Lin, hindi ka nabigo sa iyong misyon. Kaibigan Fang Yuan, magaling ang iyong ginawa. Simula bukas, ikaw na ang pinuno ng Alchemy Hall. Hawak ang lahat ng usaping may kinalaman sa alchemy.